Ang nobyo kong 10 taon ko nang kasama. May kasintahang babae siya na laging nagkakagulo. Kahit na ngayon ay nakalimutan ko ang kliyente sa loob ng kwarto. Pero isang oras lang akong nakalimot. Muli, isang napakagandang araw ngayon. Manager Yang, paumanhin po. Ang nangyari ngayon ay pagkakamali ng aming empleyado. Kung ganoon, batay sa napagkasunduan, dadagdagan namin ng 1% tubo. Gu Hengyuan, dahil lang pinasok ni Bairuro ang USB na may virus sa computer ng kumpanya, nagresulta ito sa pagkawala ng control sa security system. Lahat ng empleyado ng tech department ay nag-overtime ng kalahating buwan. Kung patuloy mong pababayaan siyang magkagulo, may masamang mangyayari. Ang kabiguan ay ina ng tagumpay. Mag-improve din siya. Tingnan mo, kahit nasira niya ang system ngayon, nais lang naman niyang umunlad. Bilang mas nakatatanda, dapat mas unawain mo siya. Hindi ganyan. Tama na, ayaw ko nang marinig ang masasamang salita tungkol kay Ruru. Noong araw ng business dinner, inimbitahan ni Bairuro ang mahihirap niyang kamag-anak sa probinsiya. Nahuli ko ng maaga at pinigilan sila. Kaya nakuha natin ang bilyon-bilyong kontrata. Manager Kui, ano ang nangyari sa mga tao sa private room? Mali ba ang napuntahan kong room? Supervisor, Manager Shen, ang inbox ng inyong kumpanya ay ito pong private room. Ang mga taong nasa loob ay inimbita rin. Ni Assistant Bai bilang kasama. Kalokohan ito. Ilipat mo agad ang mga tao sa ibang private room. Manager Zhang, masaya akong makipagtulungan. Hindi namin sisirain ang tiwala ninyo sa aming Mengsen. Masaya akong makipagtulungan. Naniniwala ako sa kakayahan ng inyong kumpanya. May iba pa akong lakad kaya mauna na ako. Hengyuan, congratulations sa pagkuha nito. Bakit mo pinalayas ang aking mga magulang at mga kamag-anak ko? Dahil lang ordinaryong tao sila? Hindi na sila karapat dapat maging kasama? Ate Ziyi, ganito ba kalaki ang takot mo na malampasan ka ni Roru? Sige na, sige na. Huwag ka nang umiyak. Bilang kabayaran, itataas kita bilang manager. Ayos ba? Tutol ako. 1 taon pa lang sa kumpanya si Bairuro, ang dami na niyang pagkakamali. Hindi siya karapat dapat maging manager. Ate Ziyi, alam kong minamaliit mo ang aking simpleng pinagmulan. Aalis na ako. Aalis na nga ako. Tumawid si Bairuro sa kalsada ng umiiyak at nabangga ng mabilis na sasakyan. Namatay siya agad sa lugar. Isinisi ni Gu Hengyuan ang lahat sa akin. Kasalanan mo. Kasalanan mong ayaw mong i-promote si Roro. Minamaliit mo ang kanyang pinagmulan, kaya nagalit siya at tumakbo palayo. Hanggang sa mabangga ng sasakyan. Ibalik mo sa akin si Roro. Ibalik mo siya. Ate Ziyi. Ate Ziyi? Bairuro? Anong ginagawa mo dito? Hindi ba't patay na siya? Ate Ziyi, oras na para pumasok sa trabaho. Siyempre, nasa opisina ko. Alam kong gusto mo akong paalisin. Pero kahit papaano, dapat hintayin mo maging tunay na may-ari ng kumpanya. Saka na natin pag-usapan. Jiye, pupunta kami ni Roro sa airport para sunduin si Jizang. Sa Dingfeng, tandaan mong umalis ng maaga. Masasabing magkasundo kayo ni Jizang. Huwag kang mahuli. Ding Fengja. Ji, Zhang. 2025. 13 Hunyo. Ako'y muling isinilang. Isinilang muli bago ang piging para sa Huaxin Group at kay Jizang. Ate Ziyi, kung mahuli ka, magiging tuta ka. Sige, mauna na kami ni Kuya Hengyuan. Magpakabait ka. Makati? Ay, hindi ako nagpapakabait. Hindi ako nagpapakabait. Maliban na lang kung tawagin mo akong papa. Kung hindi, kikilitiin kita ng kikilitiin. Papa! Papa! Pakiusap. Pakiusap. Patawarin mo na ako. Sige. Pilyaw? Sa nakaraang buhay ko, talagang tanga ako. Kaya ako patuloy na naniniwala kay Gu Hengyuan. Itinuring lang si Bairuro na parang nakababatang kapatid. Ganitong kalokohan. Teka, sasama ako sa inyo. Ji, kami ni Ruru ay pupunta para magtrabaho. Mabuting anak. Anong klaseng girlfriend ang hinanap mo? Ang lakas ng selos niya. Pupunta rin ako para magtrabaho. Sinabi mo rin,
Magkasundo kami ni President Zhang. Yamang si Gu Hengyuan ay handang gamitin ang buong kumpanya para makipaglaro ng bahay-bahayan sa kanyang kasintahan noong bata pa. Paano ako hindi magpapakasarap sa kanila? Bahala ka. Kung gusto mong sumama, sumama ka. Hi, President Zhang. Malayo ang inyong pinanggalingan. Nagsikap kayo. Handa na ang piging. Tingnan natin. Pupunta muna ba tayo sa piging o magpapahinga muna? Ang bisita ay sumusunod sa may-ari ng bahay. Susunod kami sa ayos ni President Gu. Sige, paparating na ang sasakyan. Nasaan si Ruru? Hemp, nandito na. Hoy! Nasaan ang kotse? Ito, Electric bike. Hindi ba't sinabi kong maghanda ka ng isa? Ng luxury na 7.seater business car. 2 tao lang sina President Zhang. Sayang sa gas kung mag 7-seater at rush hour pa ngayon. Sobrang traffic kung magkukotse. Para sa tulad ni President Zhang, na milyon-milyon ang kita kada minuto. Oras ang pinakamahalaga. President Zhang, pag sumakay kayong dalawa sa motor, mag-ingat kayo. Paborito ko tong maliit na motor. Ang galing-galing ko talaga. Ang considerate ko. Hindi. Sino ka ba? May topa ka ba? Sino bang nagpapasundo sa airport? Tapos papasakayin sa electric bike? Ito si Bai Ruru, espesyal na assistant ni President Gu. Siya ang may hawak ng lahat ng reception arrangements ngayon. Sa nakaraang buhay, ginamit ni Bai Ruru ang company car ng personal. Pinahiram pa niya ang kotse ni President Zhang para sunduin ang kamag-anak niya sa probinsya. Nung walang makitang taxi, electric bike na lang ang ginamit. Pinigilan ko agad ng malaman ko. Pero siya pa ang nagreklamo. Kaya ako nasabihan ni Gu Hengyuan. Ngayong buhay na ito, itong gusot na ito, si Gu Hengyuan na ang bahalang ayusin. Sino-sino ka ba? Hindi pa nga nagsasalita si President Zhang? Bakit ang sungit mo? President Zhang, pasensya na po. Ruru, nagbibiro lang po siya sa inyo. May problema po kasi ang kotse namin sa daan. Diba? Sakay na lang po kayo sa kotse ko. Ang saya-saya ng batang ito. Tara na. Siyempre naman. Sabi nga ng nanay ko, pagtatrabaho sa opisina ay pagsasayang lang ng talento ko. Ang talino kong ito, dapat sa entablado ginagamit. Baka may problema talaga sa utak ito. Hindi marunong makinig ng masamang balita. Si Special Assistant Bai, kababata ni President Gu. Nabalitaan kong mahina ang tiyan ni Ginoong Zhang. Kailangan niyang kumain ng eksakto sa oras. Kanina pa, habang papunta rito, pinauna ko ng maghain ng hotel manager. Ngayon na tayo nakarating, sakto lang. Napaka-considerate ni Ginoong Shen. Huwag po kaming pagalitan ni Ginoong Zhang. Ang dating kakulangan sa paggalang. Bilang pagpapakita ng pagsisisi sa hapunan ngayong araw, si Roro ay espesyal na naghanda ng sorpresa para sa inyo. Opo, Ginoong Zhang. Ito ay munting handog mula sa kanya. Sana'y magustuhan ninyo ito. Pasok na tayo. Tuloy po kayo sa loob. Sana'y ang sorpresa ay hindi maging katakutan. Tagay tayo. Halika, halika. Kumain kayo ng walang patid. Inom, inom, inom. Ang ganda talaga. Ginoong Gu, mali yata ang napasukan nating private room. Ha? Tatawag ako sa kanilang manager para magtanong. Hindi. Hindi tayo nagkamali ng private room. Ito mismo ang kwartong nireserba ko. Kumain kayo ng walang patid, ha? Kapag kulang, dagdagan natin. I-reimburse ng kumpanya ng anak kong babae. Narito na si Ruru. Dali, kumain ka na. Ang sarap ng bawang veggie. Napakasarap talaga. Nanay, tatay, tiyo, tito, tiya. Mangbay, ang anak ninyong si Ruru ay tunay na matagumpay na. Hindi lang nakapasok sa malaking kumpanya, nakakapaglibre pa tayo gamit ang pondo ng kumpanya. At yung sasakyang sumundo sa atin, yun yung sinasabi sa TV. Panpang negosyo, di ba? Naku, ang laki at napakaganda. Pwede pang mahiga. Tiya, yung ginseng, at yung sea cucumber at iba pa. Kumain ka ng marami. Kung magugustuhan mo, pwede nating iuwi. Kuya Hengyuan, Ginoong Zhang, huwag kayong tatayo lang dyan. Samahan ninyo kaming kumain. Pai Ruru, ano ba to? Hindi ko sinabing anyayahan mo ang Vice President ng Chamber na si Ginoong Lee para sumama sa atin. Kuya Hengyuan, kung maghanap tayo ng tagasamang hindi ka mag-anak, hindi kasing komportable ng kapamilya. Tingnan mo, ang pamilya kumakain at umiinom, ang saya-saya. Huwag kang mag-alala, Ruru. Ako na ang bahala sa kanila. Ginongzang, di ba? Kaya dali. Sumunod kayo at umupo. Maya-maya, mag-inuman tayong magkapatid. Oo, tama. Bilis, umupo na. Lalamig na ang pagkain. Nakaraang buhay, hindi ako sumama sa airport. Maaga akong dumating sa private room. Agad kong natuklasan. Pigilan ang lahat ng ito. Nagpapanggap si Bai Ruru na isang inosente at mabait. May balak siyang makiangkas ng libre. Akala niya sinira niya ang nakagawian.
Nais niyang maakit si Ginoong Zhang sa mainit na kapaligiran. Hindi niya alam na ang business banquet ay hindi parang handaan sa baryo. Ang papel ng kasama sa hapunan ay nagpapakita kung gaano pinahahalagahan ng host ang bisita. Ito rin ay nagpapakita ng kakayahan ng kumpanya at reputasyon. Kuya Hengyuan, tignan mo kung gaano kainit ang pagtanggap ng tatay ko. Naku, Ruru. Ano ba talaga ang nangyayari? Huwag kang mag-arte dito. Paalisin mo na sila agad. Hindi ako nag-aarte. Ang pagpili ng kasama sa hapunan ay dapat sa pinakarespetadong tao. Ang mga magulang ko ang nagpalaki sa akin. Sila ang pinakamahalaga sa akin. Kaya pinapunta namin sila para samahan ng isang mahalagang bisita tulad ni Ginoong Zhang. May mali ba doon? O kaya naman, sa palagay ninyo, mga probinsyanong magulang ko, hindi karapat dapat sa inyong estado, kaya minamaliit ninyong dalawa sila? Paano ninyo nagawang maging ganoon kayong mapangmata? Ginoonggo, ito ba ang paraan ng inyong kumpanya sa pagtanggap ng bisita? Hayaang makikain ng libre ang pamilya ng empleyado at magmalabis pa. Sasabihin mo pang papangata kami? O kaya naman ang inyong kumpanya ay magsasara na bukas? Kaya hindi na kayang magpasahod kay Assistant Pai? Kaya kailangan niyang dalhin ang buong pamilya para makikain? Ginoong Zhang, isa itong malaking pagkakamali. Ito ay talagang pagkakamali lamang. Si Roro, baguhan lang siya sa kumpanya. Ang babaeng ito ay wala pang alam. Kayo po ay mabait at mapagpatawad. Huwag ninyo siyang pansinin. Ako ay magpapalit agad ng mga pagkain. Muling maghahanda kami para sa inyo. Ginoonggo, ang sinseridad ng inyong kumpanya ay ang pagpaparito sa bisita para kumain ng tira-tira? Anong problema sa tirang pagkain? Hindi naman marumi ang laway natin. Ako ang pinakamagaling at pinakamahusay. Maliit na puting kabayong may araw at bahaghari. Utak ni Bairoru, talaga bang walang problema? Kahit na mag-aliw ka sa opisina sa pang-araw-araw, ayos lang? Pero bakit ka ganyan sa harap ng mga tagalabas? Akala mo ba talagang ang business banquet ay parang laro-laro lang? Maliit na puting kabayong may araw at bahaghari. Ginoonggo, ayos lang ba ang utak mo? Sa ganitong okasyon, hayaan mo lang ang kalokohan ng batang ito. Minamaliit mo ba si Ginoong Zhang o minamaliit mo ang buong washing group? Hoy, paano ka nagsasalita? Ako. Tumahimik ka! Huwag ka na magsalita. Palisin mo sila agad. Sige, alis na kami. Nanay, tatay, mauna na kayo kasama ng mga kamag-anak. Ano ang ibig sabihin yan? Hindi na kailangan ng kasama namin? Hoy, asawa, magaling na ang anak natin. Makinig tayo sa kanya. Sige, aalis na kami. Tigil na kayong kumain. Alis. Ano ba yan? Hindi pa ako busog. Pinaalis mo na sila? Kung hindi mo kaya maghanda, huwag mo na lang anyayahan. Ginoong Zhang, ito ay talagang pagkakamali namin. Papaalitan ko agad ng bagong putahe. Pakiusap, bigyan niyo pa kami ng isang pagkakataon. Hoy! Bilisan mo! Kunin mo yung para kay Ginoong Zhang, dinala nating Goddess of Childbirth. Ano? Yung pinuntahan nating magkasama, ang Goddess of Childbirth? Yung... Hindi ba't sinabi nating ipapadala pagkatapos mapirmahan ng proyekto? Naku, para naman kay Ginoong Zhang lahat yan. Pareho lang, maaga o huli. Bilisan mo! Bilisan mo! Ginoong Zhang, itong Goddess of Childbirth, ay pinalikan ng mataas na monghe mula sa Changxing Temple. Nung bata pa kayo, abala kayo sa negosyo, kaya napalampas ang tamang panahon para magkaanak. Itong Goddess of Childbirth ay pinagdaanan ko ng pagluhod at pagmamakaawa para sa inyo. Sana kayo at ang inyong asawa ay magtagumpay sa lalong madaling panahon. Mabuti naman at naisip mo to. Kapag mayroon ng binyag o pagdiriwang ng bagong panganak sa pamilya, huwag kalimutang maglaan ng pwesto para sa akin. Huwag mag-alala, Ginoonggo. Kung maging epektibo ito, sa binyag uupo ka sa pangunahing mesa. Kung gayon, maghihintay ako para inuman sa inyong binyag. Nakakaawa. Tara na! Mali ang nakuha. Siguradong mali ito. Nasaan ang guwanyan na nagbibigay ng anak? Dalhin mo rito ang guwanyan na nagbibigay ng anak. Ako noong nakaraang 2 araw, hindi sinasadyang nabasag ko. Ano? Nabasag? Pero tingnan mo. Heto. Ako naman, ang pinakapaboritong larawan ay inilagay na sa loob. Kuya Hengyuan, tingnan mo. Ito naman, noong nakaraang 2 araw, espesyal na lumipad sa Antarctica para kunan larawan na kasama ang mga penguin sa iisang kuha. Napakabihira nito. Tingnan mo. Kailan ito nabasag? Bakit hindi mo sinabi sa akin? Naku. Noong nakaraang 2 araw ko lang nabasag eh. Kasi nakalimutan kong sabihin sa'yo. Pero sinikap kong ayusin ito. Naghanap ako ng may-ari ng tindahang mura. Umorder ng isa. Pero sabi niya, makakarating lang ito sa makalawa. Pagkatapos, naisip ko, gayon pa man, para naman sa paghingi ng anak. Kung gayon, ang pinakapalaring tao ilagay ang larawan sa loob. Hindi ba pareho lang din? Madalas sabihin ng aking mga magulang, ako ay biyaya sa kanila. Kaya naisip ko, inilagay ko ang aking pinakapaboritong larawan sa loob ng kahon ni President Zhang. Tiyak na magugustuhan ito ni President Zhang. Diba? Pairuru baliw ka ba? Pareho ba ito? Bakit mo ako sinisigawan? Sinikap ko nang ayusin iyon. Isang maliit na bagay lang. Bakit mo ako sinisigawan? Sige na. Roro, huwag kang umiyak. Hindi ko sinasadya na sigawan ka. Nabahala lang ako ng sobra. Naku, huwag kang umiyak. Nababagbag ang puso ko. Isang umiiyak, isang umaaliw. Ang tamis at lambing naman. Noong nakaraang buhay, dahil lang kay Bairoru, nasira ang estatwa ng Bodhisattva Guanyin na nagbibigay ng anak. Kinuha ko ang koleksiyon ng tatay ko, ang estatwa ng Guanyin na yari sa pulang sandalo, ipinadala ko, sakalang huminahon si Ginoong Zhang. Ngayon, hindi na ako makikialam. Gusto kong makita. Ano ang susunod na mangyayari? Nagtatanghal ba ng maikling dula ang dalawang ito? Ayos lang ba
ang utak ni Jinonggu? Mukhang nahawa rin siya. Pag-aaksaya ng oras. Umalis na tayo. Hoy, Jinong Jiang. Kuya Heng Yuan, galit ka pa ba sa akin? Pero hindi ko talaga sinasadya iyon. Sinikap kong ayusin iyon. Ji, close ka kay Jinong Jiang. Puntahan mo siya at humingi ng tawad. Aalawin ko muna si Roro. Huwag kang umiyak ha. Kapag umiyak ka pa, magiging kuneho ka na. Hindi lang ako magpapakalma kay Ginoong Jiang, kundi gagawin ko rin ang lahat para makuha ang proyekto. Pero itong kontrata, hindi na magiging sa pamilya ko. Ginoong Jiang. Ginoong Jiang. Anong ginagawa mo rito? Ginoong Jiang, hindi pa sila matino. Humihingi ako ng tawad sa inyo, pero ang katapatan ng aming Mingsen ay tunay. Bakit hindi na lang ang negosyong ito? Diretsa ang pag-usapan natin? Paano kita kakausapin? Siyempre, mag-usap tayo habang kumakain. Para kay Ji, Zhang, naghanda ko ng isang regalo. Tiyak na magugustuhan ito ni Ji Zhang. Ji-Shen, hayaan ninyong ipaalala ko sa inyo, hanggang ngayon, ang ganitong mga salita, maraming beses ninyo nang sinabi. Sa bawat pagkakataon, kami ay tunay na masaya. Muli akong humihingi ng paumanhin. Ngunit sa pagkakataong ito, 2 minuto lamang ang kailangan. Pakiusap, bigyan po ng pagkakataon ni Ji Zhang. Dahil kay Jishen, dahil sa kanyang tapat na puso, binibigyan kita ng pagkakataong ito. Ji Zhang, dito po. Ang rebultong ito, napakadakila at banal. Ito ay gawa ni Master Ching Hanzi, ang kanyang huling likha. Ano? Gawa ni Master Ching Hanzi? Ang master na ito ay palaging kinikilala bilang buhay na bodhisattva na nagkakaloob ng anak. Ji Zhang, kayo po'y manalangin. Baka may magandang balita na dumating. Ipanalangin natin sa bodhisattva na ipagkaloob sa akin ng anak. Handa akong maglingkod sa charity habang buhay. Halo? Lao Jiang, bumalik ka agad. Kakasuri ko lang, buntis ako. Ano? Buntis? Mahal? Hindi? Sinta, huwag kang gagalaw ng basta-basta. Babalik na ako ngayon. Ji, Shen, napakahimala. Maliwanag na mabait ang puso ni Ji Zhang kaya siya binigyan ng anak. Hahaha. Ang Huashing ay buong pusong handa na makipagtulungan kay Jishen na isang taong may mabuting kapalaran. Assistant Liu, ikaw ay manatili rito upang asikasuhin ang pakikipagtulungan. Ji-Shen, ang galing ng inyong paraan. Assistant Liu, sobra naman ang papuri ninyo. Nakuha ko lang ito sa tulong ng nakaraang buhay. Noong nakaraang buhay, sa ganito ring panahon, nalaman ng asawa ni Ji Zhang na siya'y buntis. Natupad ang matagal ng pangarap ni Ji Zhang, kaya naging iba ang tingin niya kay Gu Hengyuan. Ngayon ang lahat ng ito ay akin na. Ngayon, ang pinakamagaling na bersyon niya. Sumama siya sa akin maglaro sa amusement park. Ngayon, ang pinakamagandang munting prinsesa. Kaya mo yan. Halos pa'y lumuhod na si Ginoong Zhang. Pero si Gu Hengyuan ay may oras para magsamahan. Pumunta si Bairuru sa amusement park para magromansa. Kaya pala, walang nisang tawag. Kahit isang mensaheng nagtanong ay wala. Baka nga sa roller coaster, naiwan na ang kanyang utak. Mukhang ang aking plano. Kailangang mas mabilis pa. Ang dumpling na kakaluto lang ni Ziye, tikman mo habang mainit. Ziye, bakit mo inilabas lahat ng gamit? Nagpaplano ka bang lumipat? Oh, maglilipat na ako. Tita, may ilang gamit pa sa loob ng bahay. Hindi ko na kailangan. Kung gusto ninyo, kunin nyo na. Kukuha ako ng isa bilang alaala. Tayo'y magkapitbahay ng napakatagal. Medyo nanghihinayang ako sa iyo. Sa mga susunod na araw, madalas akong babalik para dumalaw. Tita, ano? Na-ospital si Tito Gu. Pupunta ako roon kaagad. Mula nang ipapatay ako ni Gu Hengyuan, sa pagitan namin, wala nang pagmamahalan. Pero noong nakaraan, si Tita Gu ay mabuti naman sa akin. Pupuntahan ko para wakasan na. Sa pagitan ko at ni Gu Hengyuan, lahat ng pagmamahalan
nandito na si Ziggy. Ay naku, bakit ka pa nagdala ng maraming bagay? Tingnan mo, puno ka ng pawis. Maupo ka na. Uminom ka ng tubig. Salamat, Tia. Kumusta ang pakiramdam mo, Tio? Mas magaan na ba ngayon? Bumisita sa matatanda. Hindi man lang nag-ayos ng buhok o nagpalit ng damit. Nakadamit pampasok sa trabaho. Hindi ito tama. Maganda ang damit pimpasok sa trabaho. Magandang si Ziggy. Maganda siya kahit ano ang suotin. Tatay, anong nangyari sa'yo? Bakit ka biglang nagkasakit? Lumang karamdaman lang. Ang tagal nating hindi nagkita, Tio. Kumusta ang kalagayan mo? Wala nang malubha sa akin. Tiyo mo lang? Nagpapadrama lang. Heng Yuan, bakit kasama mo si Roro sa pagpunta dito? Hindi ba't sinabi ko sa'yo? Nasamahan mo si Ziggy? Nang tumawag ka sa akin, magkasama kaming dalawa. Kaya hiniling ko kay Roro na samahan ako rito. Itong si Roro, pinaglaruan din ng tatay ko. Nagmamalasakit siya sa tatay ko. Nagmamalasakit lang si Roro sa tatay mo. Pwede namang ibang araw. Hindi mo dapat pilitin na samahan siya. Ano ba ito? Labis akong nag-alala sa kalusugan ni Tio. Kaya sumama ako kay Kuya Heng Yuan. Ngayong nakita kong maayos si Tio, hindi na ako mag-aalala. Aalis na muna ako. Hindi ka aalis. Dahil dinala kita rito, hindi kita papayagang umalis. Pero ayokong makita na nagdusa ka dahil sa akin. Tama na. Dumalaw si Ruru sa akin. Mabuti naman ang intensyon niya. Ano ba ang inyong away? Wala ba kayong respeto sa ulo ng pamilyang ito? Z, payagan nating manatili si Roro. May tutol ka ba? Wala akong tutol. Si Bay Roro ay anak na pinagtanawan mo ng paglaki. Malalim ang samahan ninyo. Nauunawaan ko. Ngayon lang nagpakita ng ugali ng isang magiging biyenanggu. Z, 30 anyos ka na ngayong taon, di ba? Lampas ka na sa pinakamainam na edad para manganak. At ang pamilya Gu ay iisang lalaking tagapagmana sa 3 henerasyon. Ang ibig kong sabihin, magdadalang tao ka muna. Kapag nailuwal mo na ang panganay na apo sa lalaki ng pamilya Gu, saka ka papasok sa pamilya. Nang sa gayon, maiwasan nating pagtawanan tayo ng iba. Hagang, ano ba ang sinasabi mo? Ano naman ang masama sa sinabi ko? Ang tagapagmana ay higit sa lahat. Ano ba ang masama sa pagpapadalang tao ko muna sa kanya? Bukod pa riyan, ang pag-aanak ay likas na tungkulin ng babae. Kung sarili mong tungkulin ay hindi mo magampanan, paano ka matatawag na babae? Tio? Tio, halika. Kumain ka ng mansanas. Sige. Ate Ziggy, pakinggan mo na lang si Tio. Tungkol naman sa kumpanya, huwag mo nang alalahanin. Dahil ako'y matalino at masipag, tiyak na magagawa kong maging mahusay na asawa ni Kuya Heng Yuan. Roro, talagang karapat-dapat kang tawaging babaeng aking pinagtanawang lumaki. Mature talaga siya. Kung ang pamilya ko ay makapag-aasawa ng ganitong manugang na babae, tunay ng pagpapala ng mga ninuno. Pagpapalain tayo ng mga ninuno ng pamilya Gu. Tio, hindi ba't natatakot ka na masyado na akong matanda para manganak? Bata pa si Bay Roro. Kaya niyang magkaanak. Maari siyang magkaanak ng kahit ilan. Shenzi, ano ba ang ibig mong sabihin? Isang pangungusap pa lang ang nasabi ng tatay ko. Nagpakita ka na agad ng masamang mukha. Bakit? Ngayon, hindi mo na ba kayang makinig ng katotohanan? Tita, may konting trabaho pa ako sa kumpanya. Mauna na ako. Hoy, Ziggy. Huwag mo siyang tawagin. Isang babae. Madalas na nagpapakita ng masamang mukha sa sariling lalaki. Anong klaseng ugali iyan? Kapag naisip na niya ng maayos, siya mismo ang babalik. Kasalanan ko ang lahat. Nakagalit kay Ate Ziggy. Nakasama pa kay Kuya Heng Yuan. At nagdusa. Nasasaktan ako ng labis para kay Kuya Heng Yuan. Pakinggan mo. Anak, isang tunay na lalaki. Saan ka nakakita ng babae na umaapak sa ulo? Nakaka-high blood talaga. Tito, hindi ka ba nagagalit? Hindi galit. Kung ang pamilya Gu namin ay may manugang na kasing bait ni Roro, napakaganda sana noon. Magsaya kayo. Ang inyong masasayang araw ay malapit nang matapos. Tatay, ano ba ang kalokohan ang sinasabi mo? Narinig lahat ni Ziggy. Isipin mo kung gaano siya kasakit ang loob. Heng Yuan, bilisan mong habulin si Ziggy. Magpakumbaba kang humingi ng tawad sa kanya. Kung hindi ka niya patatawarin, huwag ka nang umuwi. Shenzi. Ganyan lang magsalita ang tatay ko ng pabigla-bigla. Bakit ka biglang umalis nang walang sabi-sabi? Ito ba'y pagpapakita mo sa aking amang nakatatanda ng masamang mukha? Hinabol mo ako para lang sabihin ng ganitong kalokohan? Tungkol sa paglagda sa proyekto ng Huaxing, sinabi ni Ginoong Zhang ang progreso ng unang yugto. Kumusta na ang paghahatid? Hindi na kailangan ng paghahatid ng progreso. Ang proyektong ito, tinanggihan ni Ginoong Zhang ang paglagda. Hindi. Paano nangyari ito?
Shen Ziyi, hindi mo ba dahil sinamahan ko si Roru kaya ka nagtatampo at sinadya mong sirain ang negosasyon? Ginoong Gu ang personal na makipagkita kay Ginoong Jiang. Hindi. Pupunta ako ngayon kay Junong Zhang kung gayon. Hindi ba ako maghihintay na siya ituturo sa ilong at mumurahin? Ngayon ko lang nalaman na alam mo rin na ito ay mapagalitan? Shen Ziyi, ikaw, maari mo bang wag maging sarkastiko? Kakausapin ko ng maayos si Roru. Sa susunod, hindi ko na siya pababayaang magkamaling muli. Gu Hengyuan, sa tuwing siya ay nagkakagulo, ganito lagi ang sinasabi mo. Mabagal ang pagunlad ni Roru. Iyon ay tiyak na dahil sa mga katrabaho niya ay iniiwasan siya at walang may gustong magturo sa kanya. Maging mapagpasensiya ka. Kung ganoon, sa pagkakataong ito, isasama ko siya at tiyak na tuturuan ko siya ng maayos. Hindi mo ba nalimutan? Noong huling pagkakataon na ikinulong niya ang kliyente sa opisina, inilagay mo na siya sa tabi mo bilang personal mong assistant. Bakit? Hindi mo rin ba siya tinuruan ng maayos? Hoy, Shen Ziyi, pwede bang wag kang ganyan ka-agresibo? Ayoko na talaga. Kakausapin ko ng maayos si Roru. Naniniwala rin ako na siya ang magiging pinakamahusay kong katulong. Sige, hintayin mo na lang siyang dahan-dahang lumago. Hayaan mong ipaalala ko, ang proyektong ito kasama ang waxing ay pangunahing proyekto bago mag-IPO ang kumpanya. Mag-isip ka ng mabuti kung paano mo ipapaliwanag sa board of directors. Ziyi, kung papapuntahin mo siyang mag-apologize ngayon, hindi lang siya matatanggal kundi sa buong industriya ay hindi na siya makakahanap ng trabaho. Alam mo naman, itinuring siya ng tatay ko na parang sariling anak. Kung malalaman na napahiya ko siya, siguradong pagagalitan ako. Kung ipagwawalang bahala ko ang lahat ng ito, mawawala ang otoridad ko bilang presidente. Pagkatapos nun, sino pa ang maniniwala sa akin? Gusto mong protektahan ang paborito mo? Pero ayaw mong bitawan ang pwesto mong presidente. Gusto mo ng lahat. Para bang ninakaw mo na lahat ng biyaya sa mundo. Kaya? Anong plano mo? Ji, ikaw ang in charge sa proyektong ito. Maganda ang reputasyon mo sa kumpanya. Bakit hindi ganito na lang? Aminin mong kasalanan mo ang pagkawala ng order na ito. Naniniwala sa iyo ang mga veteranong iyon, siguradong hindi ka nila pag-iinitan. Kahit na ibinaba ang iyong posisyon ngayon, kapag nakalipas na ang panahong ito, agad kitang ibabalik sa dati. Tungkol naman sa iyong sahod at benepisyo, huwag kang mabahala. Agad kong babawiin ito para sa iyo. Doble ang ibabalik ko. Ziyi, pinakamahal mo ako. Siguradong hindi mo gagawin yon. Ahayaan mo lang ba akong mahirapan? Alam na alam ni Gu Hengyuan na mahal ko siya. Kaya't aabuso siya sa pagmamahal ko sa kanya nang walang pakundangan para linlangin ako. Pero bakit? Ang pagkakamali ng paborito niya? Bakit ako ang dapat magdusa? Ako si Shen Ziyi, abay hamak na tao ba? Kumalma ka. Kumalma ka, Shen Ziyi. Hindi pa ngayon ang tamang panahon. Hindi pa dumating ang oras ng pagtatalo. Totoo ba? Siyempre, totoo ito. Ziyi, 10 taon na tayong magkasama. Alam mo naman ang nararamdaman ko. Sige, susundin kita. Ziyi, ang bait mo talaga. Ziyi, May mga asunto pa akong aasikasuin sa kumpanya. Samahan mo muna ang iyong ama. Sige. Ziyi, ikaw talaga ang pinakamabuting kasintahan sa buong mundo. Sana ang mga salitang ito ay masasabi mo pa rin balang araw. Ang pulong ay sa alas 9. Alas 9:30 na ngayon. Bakit hindi pa dumarating si Boss Gu? Gaano kalaki ang problema? Kahit na ito ay napakahalagang pulong, huli pa rin siya. Bakit nagmamadali? Siguradong abala siya sa pakikipagtulungan sa washing. Kaya siya nahuli. Kung talagang para sa pakikipagtulungan sa washing, mabuti naman. Sayang naman. Nabigo na ang pakikipagtulungan. Ano? Nabigo? Paano ito nangyari? Naalala ko na si Boss Zhang ay laging Binibigyang halaga ang ating kumpanya. Vice Boss Shen. Ano ba talaga ang nangyari kahapon? Ang malaking pakikipagtulungan na ito bigla na lang nabigo. Kailangan mong magbigay ng paliwanag sa amin. Mga Ginoo, magpakatahimik muna. Kapag dumating na si Boss Gu, siya mismo ang magpapaliwanag sa inyo. Kuya Hengyuan, ang sama mo!
Sasabihin ko to sa tatay mo. Na inaapi mo ko. Magmamakaawa na lang ba ako? Boss Gu, lahat ay naghintay sa iyo ng halos 1 oras. Bakit ngayon ka lang dumating? At saka, sa pulong ng mga shareholder, dinala mo ang isang taong may kakaibang itsura. Ano ang ibig sabihin niyan? Wala na bang kahit kaunting pagiging seryoso sa pulong? Boss Liu, ano ang ibig mong sabihin sa sinabi mo? Ano ang ibig sabihin ng kakaibang itsura? Tingnan mo, ito ay tinatawag na moda. At saka, kailangan bang magsuot na parang madre para makadalo sa pulong? Walang galang. Kapag nagsasalita ang leader, hindi mo dapat isisingit ang sarili mo. At ikaw lang ay assistant ni Boss Gu sa pulong ng mga shareholder. Wala kang karapatang dumalo. Lumabas ka na ngayon. Kuya Heng Yuan, ayaw kong lumabas. Nais kitang samahan. Manager Liu, ang pulong ngayong araw, narito si Bai Ruru. Napakahalaga, pakiusap. Hayaan siyang manatili. Manager Gu, nagbibiro ka ba? Napakahalaga ng isang assistant. Ano ang ibig mong sabihin? Kaming mga shareholder, hindi na mahalaga? Manager Gu, wala akong pakialam kung sino ang pinapaboran o minamahal mo. Ito ay pulong ng mga shareholder. Hindi ito lugar para sa kalokohan mo. Manager Liu, huwag mo na kayong magalit. Si Assistant Bai ang tagapamahala ng pag-aanyaya kay Manager Zhang. Mas nakakaunawa siya sa proyekto ng Waxing. Hayaan siyang manatili. Maya-maya ay magiging madali para sa amin na maunawaan ang mga detalye ng proyekto. Tama si Manager Shen. Sige, susundin natin ang utos ni Manager Shen. G, ang bait mo. Walang anuman. Sana pagdating ng panahon, pasasalamatan mo pa rin ako. Ang matandang babaeng iyan ay nagpapanggap lang na mabait. Mga ginang at ginoo, ang paglagda natin sa proyekto ng Huaxing ay itinigil ni Manager Zhang. Nabigo ang proyektong ito. Nabigo? Paano nabigo ang isang maayos na proyekto? Noong huli nating nakita si Manager Zhang, siya ay positibo sa ating kumpanya. Manager Gu, bilang tagapamahala ng proyekto, kailangan mong magbigay ng paliwanag. Naintindihan ko ang nararamdaman ninyong lahat. Ang pangunahing tagapamahala ng proyektong ito ay ang vice-presidente ng kumpanya na si Shen Ziyi. Iminumungkahi ko na ang kumpanya ay magpatupad ng pagbaba sa posisyon. Mayroon bang tutol? Dapat nating palayasin ang matandang babaeng ito mula sa kumpanya. Tutol ako. Ziyi, alam kong nasasaktan ka, pero hindi ka naman pwedeng magpakatigas ng ulo. Ziyi, ano ang nangyari? Hindi ba napagkasunduan na? Anong pagiging matigas ang ulo ang ginawa ko? Boss Gu, nakasalalay sa kapakanan ng kumpanya ang lahat. Ako si Shen Ziyi, hindi kailanman magpapadala sa awa na mag-iiwan ng panganib sa kumpanya. Ang ebidensyang hawak ko ay magpapatunay sa lahat kung sino ang may pananagutan sa proyektong Huaxing na ito. Ziyi, ikaw. Ano naman ang problema sa tirang pagkain? Hindi naman marumi ang laway natin. Eh para naman sa pag-aanak yan? Kaya ang larawan ng pinakamapalad ang ilagay? Pareho lang yan, di ba? Lagi sinasabi ng magulang ko na swerte sila dahil nandito ako. Kaya naisip ko, ang paborito kong larawan ang ilalagay sa kahon ni Boss Zhang. Magugustuhan niya ni Boss Zhang? Di ba? Ano ba talagang nasa isip mo? Paano mo napayagang ang mahirap mong kamag-anak ay dumalo sa handaan? Nasira ang estatwa ng Diyosa ng pag-anak para kay Boss Zhang, tapos sarili mong larawan ang isinabit? Baka may sira na ang utak mo. Hindi ka minura ng harapan ni Boss Zhang. Malaking respeto na yun sa atin. Boss Zhang. Kuya Heng Yuan, galit ka pa rin ba sa akin? Boss Gu, hindi mo ba nakita na umalis na si Boss Zhang? Bakit mo hindi hinabol siya? Nandito ka pa. Kinakalma mo ang maliit mong assistant. Boss Gu, hindi mo alam ang pinakapangunahing pagkakaiba ng mahalaga at madalian? Seryoso akong nagdududa. Kung kaya mo pa bang pamunuan ang aming mingsen? Boss Gu, ang bagay na ito kailangan mong magbigay sa amin ng paliwanag. Huwag ninyong pagagalitan si Kuya Heng Yuan. Ako at si Kuya Heng Yuan ay nagsisikap sa pag-uusap ng proyekto. Sipag. Pinagsikapan mong mapahamak ang proyekto. Salamat sa iyo at sa buong pamilya mo. Pinagagalitan mo si Roro? Masamang tao ka! Bakit mo ipinalabas ang videong ito? Ito ba ay dahil sa iyong nakakatawang paninibugho? Gusto mo ba talagang sirain siya? Sabihin mo ngayon din, ang videong ito ay personal mong binuo. Kunin mo ang responsibilidad at iyako mo sa iyong sarili. Kung hindi, wala na tayong dalawa. Maghiwalay na tayo. Go Heng Yuan. Hindi mo akala na gusto ko pa rin ng isang bulag at tangang tulad mo? Shen Ziyi, nababaliw ka ba? Ikaw ang nakipaghiwalay sa akin. Sinasabi ko sa iyo, galit na galit ako. Mag-sorry ka at humingi ng tawad sa akin. Ngayon din.
Nakita na rin ng lahat ng shareholders. Abnormal ang pag-uugali ni Gu Hengyuan. Hindi niya pinag-iiba ang mahalaga at hindi. Malubhang nakasisira sa interes ng kumpanya. Iminumungkahi ko. Alisin siya sa pwesto bilang presidente. Shen Ziyi, ikaw, isa lamang vice-presidente. Anong karapatan mong mag-alis? Ng aking pwesto bilang chairman? Nakakatawa talaga. Inaamin ko, sa pagkakataong ito, kasalanan ko. Ngunit huwag ninyong kalimutan, ako si Gu Hengyuan, mula sa isang maliit na pagawaan, ang nagdala sa inyo sa kasalukuyang kalagayan. Kung wala ko, si Gu Hengyuan, hindi magkakaroon ng mingsen sa kasalukuyan. Hinihiling ko pa rin sa inyo na bigyan ninyo ako ng isang pagkakataon. Pagkakataon. Gu Hengyuan, mula nang wala kang pakundangan sa mga patakaran, na pumasok si Bairuru sa kumpanya, at dahil sa iyong makasariling mga hangarin, paulit-ulit na pinagbigyan si Bairuru sa panahong siya ay gumagawa ng gulo sa kumpanya, ang iyong pagkakataon ay nagamit na. Anong kapal ng mukha mo? Na humiling ng pagkakataon para sa iyo sa lahat? Tumahimik ka. Manahimik ka. Kung magsasabi ka pa ng isang salita, mag-ingat ka. Hindi na kita pagtitimpian. Shen Ziyi, alam ko, gusto mong gamitin ang paraang ito upang ideklara na ako ay iyo lamang. Ngunit mali ang paraang ginagamit mo. Ang ginagawa mo ay magdudulot lamang na lalo kitang kamuhian. Bahala ka. Dating boyfriend. Shen Ziyi, Mayroon akong magandang balita para sa lahat. Pagkatapos ng salo-salo kahapon, dumalaw ako muli kay President Zhang ng personal. Dahil sa aking sinseridad, pumayag na si President Zhang na makipagtulungan muli sa aming mingsen. Ngunit sinabi ni President Zhang, ang pakikipagtulungan na ito, hindi niya papayagan na makisali sina Gu Hengyuan at Bairuru. Mabuti. Talagang napakaganda nito. Sa wakas, nakamit na natin ang pakikipagtulungan sa washing. Ngayon, ang ating mingsen ay maaaring maging katulad ng dati at makapaghahanda na magpatuloy sa IPO. Jishen, talaga namang may kakayahan ka. Salamat sa iyo, Jishen. Shen Ziyi, ipinapalagay mo ba? Ginoong Gu, saan ang gagaling ang sinabi ninyo? Hindi ba kahapon si Bairuru ang sumira sa pakikipagtulungan? O ikaw na si Jigu ay hindi naman iniwan ng kliyente para aliwin ang iyong kababatang kasintahan? Bukod pa riyan, napakahirap kong pinagsikapan para maibalik ang pakikipagtulungang ito. Tungkol naman sa posisyon mo bilang presidente, ang isang taong hindi marunong maghiwalay ng personal at professional na bagay ay wala talagang karapatang maging presidente. Mga kasamahan, ngayon ay dumating na ang panahon para kayo ay magpahayag ng inyong posisyon. Sumasang-ayon ako sa mungkahi ni Jishen. Sumasang-ayon din ako. Sumasang-ayon din ako. Lauli, nakalimutan mo na ba nung mga panahong kailangan mo ng pera? Ako ang tumulong sa iyo upang malampasan ang hirap na iyon. Nangako ka na susuportahan mo ako habang buhay. Ginoong Gu, ang pagkakaibigan ay pagkakaibigan, ang negosyo ay negosyo. Hindi dapat paghaluin ang dalawang ito. Kung ganoon, pagkatapos mong magbitiw, ako mismo ang magbibigay sa iyo ng buwanang gastusin. Ikaw, Lao Shu, nung nagkamali ka dati, ako ang nagtanggol sa iyo ng buong lakas. Ginoong Gu, kung hindi dahil sa pagkakaibigan ng mga nakaraang taon, matagal na sana kitang pinatanggal sa pwesto. Xiaofeng, ikaw naman? Tayo ay magkababayan mula sa isang lugar. Hindi ka naman siguro susuporta kay Shen Ziyi? Ginoong Gu, kailangan kong makinig sa karamihan. Bukod dito, lahat naman tayo ay para sa ikabubuti ng kumpanya. Oh, sa pagkakataong ito, ay talagang dahil sa pagkakamali ni Bairuru. Ngunit inamin ko na ang pagkakamali. At napirmahan na rin ang kontrata. Bakit ninyo patuloy na binabanggit ito? Dahil ayaw ng lahat na laging nag-aayos ng gulo na iyong nilikha. Gu Hengyuan, alam mo namang laging nagkakaproblema si Bairuru, ngunit wala kang pakialam. At patuloy na pinapalampas. Ngayon ay dumating na ang panahon na ikaw ang tatanggap ng masamang bunga. Anong mukha pa ang meron ka para magtanong kung bakit? Lahat ng ito ay bunga ng iyong sariling pagkakamali, nararapat lamang ang parusa sa iyo. Huwag kang magsalita ng walang basehan dito at manulsol ng mga tao. Shen Ziyi, huwag mong kalimutan. Na bukod sa pagiging presidente ng kumpanya, may hawak din ako ng 25% ng mga sapi ng kumpanya. Ako ang pinakamalaking shareholder ng kumpanya. Mayroon akong karapatang mag-veto. Shen Ziyi, ikaw ang dapat na alisin sa pwesto. Kung may isip ka, lumapit ka ngayon din at magmakaawa ka sa akin. Kung hindi, ipatutupad ko ang karapatan bilang pinakamalaking shareholder ng kumpanya. Agad na tatanggalin iyong posisyon bilang vice-presidente. Oo, Ate Ziyi. Magbawian ka na kaya? Sa ganito, Kuya Hengyuan, baka isaalang-alang pa niyang dating samahan at bigyan ka ng pagkakataon. Ngayon pa lang ay ipinapakita mo na ang anyo ng isang nagwagi. Hindi ba't napakaaga pa para diyan? Sigurado ba kayo na kayo ang mananalo? Nagpapanggap ka pa ba? Ano pa ang iyong mapagkakatiwalaan ngayon? Baka naman, ang mga shareholder ang iyong inaasahan? Kahit na lahat sila ay sumusuporta sa iyo, ano naman ang magagawa nila? Ako, bilang pinakamalaking shareholder na magtatanggal sa iyo?
Walang makakapigil. Pangulong Shen, ayon sa regulasyon ng kumpanya, ang pinakamalaking shareholder ay tunay ngang maaaring sa mga empleyado ng kumpanya ay may kapangyarihang magtanggal ng basta-basta. Mag-isip ka na ng paraan. Gu Hengyuan, ako ang nagbigay sa iyo ng ilang shares. Kaya ka naging pinakamalaking shareholder. Anong nangyari? Bakit ka galit na galit? Wala iyon kundi ang mga matatandang yon. Sinasabi nila na kulang ako sa kakayahan at ayaw sumunod sa mga utos ko. Nasaan ang aking otoridad bilang Pangulo? Kung magpapatuloy ito, mas mabuti pang magbitiw na lang ako at umuwi. Nagsasabi ka na naman ng masasakit na salita. Ganito na lang. Ang mga shares na nasa ilalim ng aking pangalan, ililipat ko sa iyo ang 10%. Sa ganito, magkakaroon ka na ng 25% ng shares. Kapag dumating na ang panahon, ikaw na ang magiging pinakamalaking shareholder ng kumpanya. Magkakaroon ka ng kapangyarihan na ganap na kontrol. Totoo ba? Talaga bang gusto mong ilipat ang mga shares sa akin? Siyempre, totoo ito. Inihanda ko na ito matagal na. Totoo ba? Ziyi, ang bait-bait mo talaga. Bakit ka napakabuti? Nananumpa ako. Ako si Gu Hengyuan ay hindi kailanman magtataksil kay Shen Ziyi sa habang buhay. Humph! Ano ngayon kung gayon? Iyon ay ibinigay mo ng kusa sa akin. Hindi ko naman hiningi iyon. Kahit naabutin ng 10,000 hakbang ang ibinigay mo sa akin, iyon ay akin na. Ngayon, ako na rin ang pinakamalaking shareholder. Gu Hengyuan, wala kang hiya. Buong puso kang minahal ni Ji Shen, tapos ganyan mo siya tatalikuran? Isang maliit na assistant ka lang. Ano't nagmamalaki ka rito? Kung magsasalita ka pa ng isang salita, papaalisin kita sa kumpanya agad-agad. Ikaw. Gu Hengyuan, 10 taon tayong magkasama at talaga namang hindi mo ako kilala. Ako si Shen Ziyi, hindi kailanman nakikipaglaban ng walang paghahanda. Humph. Ano ang ibig mong sabihin? Ang ibig sabihin, ang hawak mong 25% ng shares ay natalo na sa akin. Ngayon, ako si Shen Ziyi ang tunay na pinakamalaking shareholder ng kumpanya. Sino ang makakakuha ng order mula sa Huaxing? Ang mga shares ay mapupunta sa kabilang panig. Peke. Lahat ng ito ay peke. Nilikha mong peke ang kontratang ito. Hindi ko talaga at napirmahan ang kontratang ito. Ganun ba? Kung ganoon, kailangang tanungin ang iyong matalik na kaibigan. Ang kontratang ito ay kanyang tinala. Pai Ruru, ano ba talaga ang nangyari? Ako ang nagpapirma sa iyo ng kontratang ito. Pai Ruru, paano mo nagawang gawin ito? Dahil si Ate Ziyi ay palaging sumasalungat sa'yo. Kaya ang iyong magagandang patakaran ay hindi maisagawa. Gusto kitang tulungan. Kaya ko ito ginawa. Sino naman ang mag-aakala? Tat na napakatigas ng ulo ni Jinong Jiang ng Huaxing. Ibinigay pa niya ang kontrata kay Ate Ziyi. Kaya tayo natalo. Hindi ito kasalanan ko. Ito! Pai Ruru, sinira mo ang buhay ko. Talaga palang nadaya si Gu Hengyuan ni Bai Ruru. Ganyan din ba kalala ang galit mo? Kuya Hengyuan, paano mo ako nasaktan? Para sa kabutihan mo to. Kaya ko ginawa to. Si Ate Ziyi, alam ni Ate Ziyi ang tungkol sa kasunduan ng pagsusugal. Nagpilit pa rin siya makipagkasundo kay Manager Zhang ng Huaxing. Siya ang gustong nakawin ng iyong shares. Tumahimik ka. Ji, tingnan mo, ang kontratang ito, hindi ko talaga alam. Pwede bang hindi ito maging valid? Hindi pwede. Shen Ziyi, ganyan ka ba kalupit sa akin? Ikaw, Gu Hengyuan, ang unang naging walang puso. Palayasin ninyo siya. Manager Gu, mali. Hindi ka na presidente ngayon. Tatawagin na kitang Ginoong Gu. Lumabas ka na. Huwag mo kaming gambalain sa pagpupulong ng kumpanya. Shen Ziyi, maghintay ka lang. Kuya Hengyuan, hintay mo ako. Ipagpatuloy natin ang pulong. Kuya Hengyuan, hintayin mo ako. Umalis ka sa harap ko. Kuya Hengyuan, may paraan pa ang usaping ito. May solusyon ako. Maaari kitang tulungan na mabawi ang kontrata. Anong solusyon? Sa totoo lang, ang shares na ito ay nasa kamay ni Ate Ziyi. Hindi naman masama. Mahal ka niya ng sobra. Pag uwi mo, aliwin mo lang siya. Hindi ba sa'yo pa rin ang shares? Tama. Mababait naman ang puso ng mga babae. Pag uwi ko mamayang gabi, aaliwin ko siya at hindi na siya magwawala. Ayos ito. Sakto. Magagamit natin ito. Maganda rin ang florera na ito. Laging nagrereklamo ang anak kong babae.
Walang paglalagyan ng mga bulaklak na inuwi ko. Ayos na ngayon. Anong ginagawa ninyo? Sino ang nagsabi sa inyo na kumuha ng gamit sa aming bahay? Si G ang nagsabi sa amin na kunin ang mga ito. Sinabi niya ang mga ito ay hindi na niya kailangan. Sinabi niya na huwag kaming mahiya. Sige, umalis na tayo. Pinakamamahal ni G ang aming tahanan. Paano niya maaaring papayagan ng iba na kumuha ng mga gamit sa aming bahay? Kaliwa ng kaunti. Balik ng kaunti. Balik ng kaunti. Kaunti pa. Sige. Ganyan na. Hey. Mula ngayon, dito na ay magiging tahanan na namin. Mula ngayon, dito na ay magiging tahanan na namin. Nako, anong nangyayari dito? Mga gamit sa bahay. Lahat ay kinuha na ng mga kapitbahay. Nag-away sina Ate Zia at Kuya Hengyuan. Hindi lang niya kinuha ang sariling gamit, pinakuha pa niya sa mga kapitbahay ang natitirang mga gamit. Walang hiya. Sobra na ang kanyang ginawa. Yung pag-alis niya sa bahay ay isang bagay. Pero kinuha pa niya ang mga gamit sa bahay at ibinigay sa iba. Buti na lang hindi pa siya opisyal. Nakasapi ng pamilya Go. Kung hindi, kahit gaano pa karaming ari-arian ng pamilya Go, hindi sasapat para maubos niya. Tama ka. Grabe talaga tong si Ate Zia. Bye, Ruru. Ito ay usapin ng aming pamilya Go. Maaari bang umalis ka muna? Sige, aalis ako. Si Gu Hengyuan ay hindi tulad ng dati na hinabol ako. Hintayin mo lang. Nakipagsabuatan si Shen Ziyi sa lahat ng shareholders ng kumpanya para alisin ako bilang presidente. Yung tangang si Bai Roro, nagtago sa akin at kay Shen Ziyi at pumirma ng risk agreement. Lahat ng shares ko ay napunta rin kay Shen Ziyi. Wala na akong natira ngayon. Pinatalsik na ako sa kumpanya. Ano? Pinalayas ka niya sa kumpanya? Ito ay lubos na kawalang katarungan. Hanapin mo siya at ibalik mo rito. Kakausapin ko siya ng maayos. Kung ano ang tamang asal ng babae. Haligi ng tahanan, huwag ka nang makisali. Ji, sa pagkakataong ito, sobra lang siyang nagalit. Mamaya, aliwin mo siya ng maigi at malulutas din ang problema. Opo, inay. Alam ko na. Sir Shen, ito ang progreso ng proyekto sa Huaxing. Oh, maganda ang ginawa mo. Mamaya, pumunta ka mismo sa Huaxing para magulat. Tandaan mo, lalo na sa ganitong matagal ng kliyente. Lalo nating dapat ipakita ang ating pinakamagandang serbisyo. Opo, pupunta na ako sa Huaxing para magulat. Ji. Ji. Nakita na rin kita. Nagkamali ako. Huwag ka na sanang magalit sa akin, okay? Galit? Hindi ako galit. Mabuti naman kung hindi ka galit. Kaya mamaya, sumama ka sa akin pa uwi. Kakain tayo kasama ang mga magulang. Sabi ng nanay ko, marami siyang gustong sabihin sa iyo. Ang ibig kong sabihin, hindi ako magagalit para sa isang taong walang halaga. Ji, ang 10 taon nating relasyon, paano maaaring dahil sa isang maliit na bagay, ay hiwalayan mo ako? Ginoong Go, hindi ba masama ang iyong memorya? Tinapon na kita. Ngayon, ako si Shen Ziyi, ay wala nang kinalaman sa iyo, Gu Hengyuan. Ginoonggu, tumigil ka nga. Ang aming Mingsen ay hindi nagpapapasok ng mga walang kinalamang tao. Ji, bumalik ka. Shen Ji. Kuya Hengyuan! Kuya Hengyuan! Layas ka riyan. Kung hindi dahil sa iyo, paano ako napaalis ni Shen Ji? Lalo akong hindi. May tataboy sa kumpanyang ito. Kuya Hengyuan? Alam kong nagkamali ako. Pero ngayon, naparito ako upang ituwid ito. May paraan ako upang maibalik kita sa Mingsen. Anong paraan na yun? Narinig ko, nabubuksan ng Mingsen bago mag-IPO. Ang huling ikot ng pondo, basta makuha mo ang kontrata ng pondo. Sa oras na yon, ang mga shareholder ng kumpanyang ito ay hindi ba pila ng pila upang anyayahan ka pabalik sa Mingsen? At sa oras na yon, kung si Ate Z ay makita ang iyong kakayahan, tiyak na gugustuhin makipagbalikan sa'yo. Tama. Basta maakuha ko ang napakahalagang kontrata ng pondo, tiyak na makikipagbalik sa akin si Shen Ziyi. Sa oras na iyon, ang mga share niya ay mapapasa akin pa rin. Ngayon ay ang kumpanya ang huling ikot ng pondo bago mag-IPO. Ito rin ang unang labasan matapos maging presidente. Dapat tiyak na magtagumpay. Huwag mabigo. Ang mga regalong ipinapaghanda ko sa iyo. Handa na ba ang lahat? Huwag mag-alala.
Presidente Shen, handa na ang lahat. Ang pinakapaborito ni Presidente Shen ay ang inkstone ng Duanzhou. Ito ay binili ko ng napakamahal. Huwag mo itong masira. Huwag ka mag-alala, Kuya Hengyuan. Kasama ng regalo ang Little White Horse. Si Roro talaga ang pinakamagaling na Little White Horse. Ji, ilang araw na tayong hindi nagkita. Mas kumanda ka pa. Bakit ka nandito? Siyempre, dumalo ako. Sa pagdiriwang ng unang buwan ng anak ni Presidente Shen, Shen Ziyi, matagal na akong namamahala ng kumpanya. Kahit na pinalis mo ako sa kumpanya, may sarili pa rin akong mga kakilala. Narinig mo ba, Ate Ziyi? Mahusay talaga si Kuya Hengyuan. Nagpapayo ako sa'yo. Pag-ingatan mo ng mabuti. Shen Ziyi, alam kong galit ka lang sandali. Ngunit ito, nagwala ka na. Sapat na ito, hindi ba? Go Hengyuan. Nakikita kita, may itsura ka ng isang taong karaniwan ngunit mayabang. Saka ko lang naisip na may isang bagay na talagang nagkamali ako. Nakipaghiwalay ako sa'yo. Huli na masyado. Noong nakaraang buhay, gaano ba ako kabulag? Kaya dahil lang sa isang karaniwang tanga at walang kwentang bagay, nawala ang buhay ko. Shen Ziyi, huwag kang masyadong magmalabis. Maari kong tingnan dahil sa dating pagkakaibigan, pagtiisan ka ng isang beses. Ngunit hindi talaga, pagtiisan ka sa pangalawang beses. Kung maglakas loob ka pa ulit, nabastusin mo ako. Kapag nakuha ko na ang round ng pondo, tiyak na hihilingin ng mga shareholder na bumalik ako. Sa oras na iyon, huwag kang magalit kung paalisin kita sa kumpanya. Narinig mo ba, Ate Ziyi? Mag-sorry ka na kagad. Isa sa alang-alang ni Kuya Hengyuan ang 10 taon ninyong samahan. Patatawarin ka niya. Oh, mukhang naniniwala kayong matibay na sa round ng pondo na ito ay kayo ang mananalo. Shen Ziyi, Presidente Shen, ay may tiwalang malaki sa akin. Kung magsusori ka sa akin, pagkatapos kong makuha ang pondong ito, hindi lang ibibigay sa iyo ang kalahati ng kredito, makikipagbalikan pa ako sa iyo. Hemp. Kaya, pasalamatan mo ako sa pagiging mapagpatawad ko. Narinig mo ba? Pinapasori ka ni Kuya Hengyuan. Ate Z, mas mabuting magmadali kang lumuhod at humingi ng tawad. Kung magpapalusot ka pa, baka magbago pa ang isip ni Kuya Hengyuan. Hindi lang dapat humingi ng tawad sa akin, kundi pati na rin kay Ruru. Kailangan mong mapatawad ni Ruru. At dapat mo ring ilagay siya sa posisyon ng direktor. Kung hindi, wala na tayo. Sa loob ng napakaraming taon, nagsumikap si Presidente Shen para sa kumpanya. Pero pinipilit mo siya na humingi ng tawad kay Bai Ruru? Gago ka talaga. Isang malit na assistant ka lang. Anong karapatan mo para sumigaw sa harap ko? Kung magsalita ka pa ng isang salita, pagbalik ko sa kumpanya, agad kitang papalayasin. Narinig mo ba? Kapag nakabalik na si Kuya Hengyuan sa kumpanya, una kang papanagutin. Sige, kaya tingnan natin kung kaya kong suportahan ka ng tuloy-tuloy. Ikaw, Kuya Hengyuan, napakabait na maliit na puting kabayo. Bakit si Ate Ziyi? Ayaw sa maliit na puting kabayo? Patuloy pa rin niyang inaapi si Kuya Hengyuan. Masama si Ate Ziyi. kapag nabigo siya ngayon, tuturuan ko siya ng maayos. Presidente Shen. Maligayang pagbati, Presidente Shen, sa pagkakaroon ng anak na lalaki. Ay si Presidente Gu, bakit hindi sumama? Presidente Shen, paumanhin. Huli na ako. Nakakahiya po. Ziyi, kamakailan ay may problema ulit siya sa akin. Mga bata naman, laging mahilig sa away-bati. Pero, away man ang nangyari. Huwag naman sanang masira ang samahan. Tama ba ako? Tama ang sinabi ni Ji Shen. Dapat tayong magpasensyahan. Ji, tumigil na tayo sa away ha? Pagkatapos nating umuwi, magpapaumanhin ako sa'yo. Patawarin mo na ako. Sige na? Hengyuan, ang galing mong magpalambing sa nobya mo. Ang husay mo talaga. Natutunan ko lahat yan kay Ji Shen. Sa inyong industriya, kilalang kilala kayo sa pagmamahala ng misis ninyo. Naghangad lang ako matuto mula sa mga magagaling. Hoy bata! Ganyan ka pa rin kagaling magsalita. Sa ibang araw, dapat tayong mag-inuman ng masaya. Huwag sa ibang araw, bukas na lang tayo. Bukas, maglaro tayo ng golf. Pagkatapos ng laro, tayo'y magiinuman. Sige, susundin kita. Mukha namang ang kontrata ng pondo. Para kay Kuya Hengyuan lang talaga. Nangako sa akin si Kuya Hengyuan. Kapag naibalik na niya ang kumpanya, gagawin niya akong direktor. Pero, Ate Ziyi, huwag kang mag-alala. Sa panahong iyon, pwede kang mag-resign at umuwi. Magiging isang dilaw ang mukha. Parang masyado kang maagang nagmamalaki. Hindi pa tapos ang laban. Hindi pa tiyak kang magwawagi. Ji, Shen, ang huling pondo ng Mingsen bago mag-IPO, ang panghuling round ng pondo, ay magsisimula na. Tingnan nyo. Ang nakaraan ng Mingsen ay personal kong nasaksihan. Kamakailan, nakakuha ulit sila ng kontrata mula sa Huaxing. Napakalaki ng potensyal. Lubos akong naniniwala dito. Pagkatapos ng buwan ng selebrasyon, dalahin mo sa akin ang kontrata. Narinig mo ba? Sumang-ayon na si Ji Shen sa pondo. Ikaw, Shen Ziyi, kung wala si Kuya Hengyuan, wala kang silbi. Ji Shen, anong gagawin natin? Huwag magpanik.
Dumating na ang tutulong sa atin. Ang kontrata ng pondong ito ay hindi ko sinasang-ayunan. Ang kontrata ng pondo na ito, hindi ako sang-ayon. Ilang minuto na lang bago magsimula ang piging ng buong buwan. Kakasimula pa lang. Bakit ka napakaaga? Inilabas mo na ang ating anak na lalaki. Kung hindi ako lumabas ng ilang minuto ng maaga, baka naloko ka na at pumirma na ng kontrata ng pondo. Paano nagsimula ito? Noon? Hindi ba sang-ayon ka rin sa Mingsen? Kuneng? Shen, tingnan ninyo. May nagawa ba akong hindi wasto? Ituro ninyo sa akin. Tiyak na ako'y magwawasto ng husto. Isang taong walang pakundangan, kapag may problema, ipapasa lamang sa babae ang sisi. Isang duwag. Mahal, ito ang aking desisyon. Wala kang tutol, di ba? Ito. O kaya inaakala mo, mahal, nanganak ako, na wala nang saysay ang aking salita sa kumpanya? Paano naman mangyayari iyon? Hindi na tayo magpopondo sa Mingsen. Huwag ka nang magalit. Mali. Hindi tayo magpopondo sa Mingsen, kundi hindi tayo magpopondo kay Gu Hengyuan. Dahil ngayon ikaw ay pinalayas na sa kumpanya, wala ka ng karapatang kumatawan sa Mingsen. Mamaya, yakapin mong mabuti ang aking anak na lalaki. Gustong gusto ka niya. Sige, siguradong yayakapin ko ng mas madalas ang batang amo. Presidente Shen, Ginang Shen, magsisimula na ang piging. Ginang Shen, magsisimula na ang piging. Sige, halina't umalis na tayo. Presidente Shen, Ginang Shen. Shen Ji. Ano ba talagang paraan ang ginamit mo? Kaya binibigyan ka ng malaking pagpapahalaga ni Ginang Shen? Kung sa palagay mo ay gumamit ako ng paraan, maaari mo ring gamitin. Maaari mong obserbahan. Papansinin ka pa kaya ni Ginang Shen? Kung hindi mo to magagawa, ano ang kaibahan mo sa isang asong tumatahol? Ikaw. Ano ba yang ikaw at ako, magmadali ka at humanap ng paraan? Kung hindi, talagang mapapahamak ka. Presidente Shen, palaging mahirap lapitan si Ginang Shen. Bakit siya ay napakalapit sa iyo? Dahil ang lahat ay nagmamalasakit lamang sa resulta. Anong ibig mong sabihin? Ang lahat ay nagmamalasakit lamang sa resulta? Mahigit 40 taon na si Presidente Shen. Saka lamang niya nagawang magkaroon ng isang anak na lalaki ayon sa kanyang hangarin. Masayang masaya siya. Masayang masaya si Ginang Shen. Masayang masaya rin ang pamilya Shen. Ang mga bisitang dumalo upang batiin siya ay masayang masaya. Ngunit sa okasyong ito kung saan ang lahat ay masaya sa piging, may isang taong hindi napansin. Maging siya mismo ay hindi napansin ang kanyang sarili. Sino? Ginang Shen, kapag nagdadalang tao at nanganak ang isang babae, kahit na alagang-alaga niya ang kanyang sarili, maaari pa rin magbago ang hugis ng kanyang katawan. Noong nasa pagninilay-nilay si Ginang Shen pagkatapos manganak, nagsuot siya ng maluwag na damit pagninilay. Wala siyang naramdaman. Ngayon kailangan niyang dumalo sa piging ng buwan. Kinuha niya ang kanyang mga dating damit. Napansin niyang hindi na ito kasya sa kanya. Sa pagkakataong ito, bukod sa pagbibigay ng regalo, naghanda rin ako para sa kanya ng isang set ng mga damit na magpapaganda sa hugis ng katawan. Natural lamang na nagpasalamat siya ng lubos sa akin. Oh, kaya pala bago ka pumunta sa piging, dumaan ka pa ng espesyal sa isang tindahan ng damit noong panahong iyon. Nagsimula ka ng maghanda kung si Ginang Shen ay naisip na ito ng mas maaga at naghanda ng maaga ng mga damit. Ano ang gagawin natin? Wala. Ang paghahanda ko ng maaga ay pag-iingat para sa anumang mangyari. Ngunit hindi nangangahulugan ito na wala akong kakayahang makipagtunggali kay Gu Hengyuan ng direkta at walang takot. Hanga ako. Binatang Ginoo. Ano ang nangyari sa Binatang Ginoo? Hala, parang may sumakal sa Binatang Ginoo na bagay na nakabara. Doktor, tumawag na ng doktor. Emergency, hello? Kailangan namin ng agarang panggagamot na pang-emergency dito. Pumunta ka rito kagad. Mula sa bulwagan hanggang sa pagdating ng doktor ay aabutin ng hindi bababa sa 5 minuto. Ang Batang Ginoo ay baka hindi umabot hanggang sa panahong iyon. Anak ko. Nag-aral ako dati ng ilang panggagamot na pang-emergency para sa mga sanggol. Subukan ko. Ate Zee, bakit ngayon ko lang to naririnig? Nag-aral ka ba talaga ng panggagamot para sa sanggol? Kaya mo ba talaga? Huwag mo siyang sasaktan. Oo nga, Ji. Hindi ito lugar para magpakabaliw. Tigilan mo yan. Lumabas na. Ligtas na siya. Buti na lang at agad na tumulong ang binibini. Kung hindi, hindi natin alam ang maaaring mangyari. Jean, maraming salamat talaga. Kung hindi dahil sa iyo, kung may mangyari man sa anak kong lalaki, hindi na rin ako mabubuhay. Ay, Ate Shen? Mangangahas akong magsabi, tatawagin ko kayong Ate Shen. Huwag po kayong mag-alinlangan. Isang maliit na bagay lamang iyon. Ngunit maayos naman ang batang amo. Paano siya nakalunok ng isang ubas? Dapat niyo pong imbestigahang mabuti ito. Aling Zhang,
Ano ang nangyayari? Ako ay laging nagbabantay sa batang amo. Sumusumpa ako. Maingat kong inaalagaan ng batang amo. Oo, ito ang binibini. Siya, kanina niya inaliw ang batang amo. Tiyak na may ginawa siya. Hindi ako. Wala akong ginawa. Surian ang CCTV. Boss Shen. May sira ba ang utak mo? 1 buwan pa lang ang anak ko. Paano mo siya napakain ng ubas? Gusto ko lang pasayahin ng batang amo. Wala akong masamang hangarin. Kuya Heng Yuan, hindi ba ikaw ang nagsabi sa akin na magpabango? Kay Ginang. Shen, sinusunod ko lang ang utos mo. Pinatulong kita sa pag-aalaga ng bata, pero hindi kita inutusan na pakainin siya. Hindi ko alam. Presidente Shen, paumanhin. Aksidente ito. Lahat ay aksidente. Mabuti naman ang intensyon ni Roro. Tingnan mo, ipinapangako ko. Talagang hindi ko siya papayagang mahawakan kahit isang daliri si batang amang Shen. Mula nang ikasal ako kay Ginang, inaasam-asam ko na ang isang anak na lalaki hanggang ngayon. Eksaktong 20 taon na. Tsaka ko lang nakuha ang napakamamahal na batang ito. Ngunit ikaw, na nagdala nitong tanga, ay muntik nang makapahamak sa anak ko. Ngayon, umalis ka rito agad. Kung hindi, huwag mong sisihin kung hindi kita tratuhin ng maayos. Umalis ka. Hindi! Guwardia. Presidente Shen. Nakikiusap ako, bigyan mo pa ako ng isa pang pagkakataon. Presidente Shen. Nakikiusap ako sa iyo, Presidente Shen. Jay, ako at ang aking asawa ay nais kang imbitahan na dumalo sa pagdiriwang ng unang buwan ng bata. Hindi ko alam kung nais mong dumalo. Ito ay karangalan para sa akin. Tara na! Kuya Heng Yuan. Pai Ruru. Sinira mo ako. Alam mo ba, bakit mo pinakain ang isang buwang bata ng ubas? Nakita ko rin si Mrs. Shen na malapit kay Ate Ziyi. Kaya ginawa ko ito para tulungan ka. Sinikap ko ng gusto. Si Ruru ay isang napakalakas na munting puting kabayo. Tumahimik ka. Nakapipinsalang munting puting kabayo. Kasalanan mo kaya hindi ako makabalik sa kumpanya. Ganap na akong nawasak. Sinaktan mo ako, sinaktan mo na naman ako. Hindi ka na kailanman papansinin ng munting puting kabayo. Umalis ka. Ano? Tapos na ang salo-salo. Hayaang si Shen Ziyi ay dumating agad para magbigay galang sa akin ang magiging biyanan mong lalaki. Ilang araw nang nakalabas sa ospital. Hindi pa rin siya nagpapakita para magbigay galang. Ito'y lubhang hindi katanggap-tanggap. Hindi na siya babalik. Ganap na niya akong iniwan. Ano? Kontrata ng pagpopondo. Nakuha na natin. Ang ating Mingsen. Natapos na ang huling ikot ng pagpopondo. Susunod. Hintayin na lang natin ang pinakamainam na oras. Maghahanda na para mag-IPO. Ang galing ng Presidente Shen nang siya ay kumilos ay nakuha na. Pakikipagtulungan sa pagpopondo ng grupo ng Shen. Presidente Shen, napakagaling. Sa pamumuno ni Presidente Shen, naniniwala ako na ang ating Mingsen ay tiyak na aangat ng gusto. Sige. Nakuha natin ang pagpopondo. Opisyal na magsisimula ang IPO. Siyempre, ito ay dapat ikagalak. Ngunit ito ay simula pa lamang. Tayo. Kailangang magpatuloy sa pagsisikap. Sige. Pumalik na kayong lahat sa inyong trabaho at magsikap. Presidente Shen, ito si Gu Heng Yuan. Noong siya ay pangulo, lahat ng mga nawawalang pera sa mga talaan. Bakit napakarami ang nawala? Noon, bulag talaga ako. Hindi ko alam na si Gu Heng Yuan ay sa likod ko. Ay gumawa ng maraming bagay. Buti na lang ikaw at ang chairman ng grupo ng Shen ay napagkasunduan ng usapin sa pagpupondo. Kung hindi, kapag kumalat ang balitang ito, ang ating Mingsen ay hindi na makakapag-IPO. Ayusin ng mabuti ang lahat ng ebidensiyang ito. Kung ano ang kinain ni Gu Heng Yuan mula sa kumpanya, ay paulitin ko sa kanyang isuka. Z, alam kong nasa loob ka. Z. Ziyi. Hindi kayo maaaring dumaan. Tabi, ikaw, asong guwardiya. Umalis ka riyan. Huwag kang humarang sa akin upang makilala ang magiging manugang ko. Paumanhin, Shenzong. Ayos lang. Lumabas ka muna. Ji,
Hindi ko dapat pinayagang si Ruru ay makapasok sa Mingsen. Pinalayas ko na siya. Huwag kang magalala, pinapangako ko. Hindi na siya muling lilitaw sa ating buhay. Patawarin mo na ako. Shanzi, humingi na ng paumanhin sa iyo ang anak ko. Ako, bilang iyong magiging biyanan, ay naninindigang mula ngayon, ang Bairuro na yan ay hindi na muling makakagulo. Ngayon, nasiyahan ka na ba? Awaw, G, basta patawarin mo lang ako. Suntukin mo pa ako ng ilang beses. May labas mo ang galit mo. 10 taon tayong magkasama. G, nais mo ba talagang talikuran ang ating 10 taong relasyon? Siyempre, kayang-kaya ko. Go Henyuan. Mula nang paulit-ulit kang alang-alang kay Bairuru ay nagpalinis sa akin ng kalat. Mula nang alang-alang kay Bairuru, ipinasa mo sa akin ng sisi. Mula sa nakaraang buhay ng alang-alang kay Bairuru, ako'y sinakal mo ng buhay. Sa madaling salita, tapos na ang relasyong ito. Go Henyuan. Kung magpapatuloy ka sa paggulo sa kumpanya, lalo lang kitang pinagtatawanang iniwan. G, talagang alam ko na ang pagkakamali ko. Ipapangako ko sa iyo. Hindi na ako gagawa nito muli. Mahal na mahal mo ako noon. Bakit hindi mo magawa na patawarin ako muli? Sinabi mo rin, iyon ay noon. Tama na. Nasabi ko na ang lahat ng gusto kong sabihin. Kailangan ko pang maghanda para sa paglilista ng kumpanya sa stock market. Umalis na kayo. Kung hindi, tatawagin ko na ang seguridad. G, Shenji. Ganito mo tratuhin ang iyong lalaki. Ito ay labag sa natural na ayos. Sinasabi ko sa iyo, kung may bait ka, makipagbalikan ka sa aking anak at ibigay mo ang iyong posisyon bilang presidente sa aking anak. Kung hindi, sasabihin ko sa lahat ng tao, ikaw Shenzi, upang maangkin ang kumpanya, ang aking anak ay pinalayas mo sa kumpanya. Ngayon, gusto kong makita isang masamang babae na katulad mo. Paano mamumuno sa kumpanya patungo sa paglilista sa stock market? Mabuti. Mas mabuti pang magingay pa. Mag-imbita ng maraming reporter para magulat at pati na rin ang mga sikat sa internet na Big V at huwag kalimutan. Kung hindi ito magiging sapat na malaki. Sa gayon, magiging madaling ipaalam sa lahat na sila'y tumingin. Si Gu Henyuan noong nanunungkulan bilang presidente ng kumpanya ay kung paano, tulad ng isang bukbok, nagnakaw sa Mingsen. Paano mo nakuha ang mga ito? Shenzi, sinusubaybayan mo ako? Kailangan pa bang magsiyasat? Akala mo ba na ang mga ginawa mo ay maitatago mo magpakailanman? Gu Henyuan, binibigyan kita ng 3 araw para mapunan ang kakulangan sa kumpanya. Kung hindi, wag mo akong sisihin kung ipapaalam ko sa pulis. I-report sa pulis? Nagreklamo ko sa pulis para hulihin ang anak ko? Shenji, wala ka bang konsensya? Shenzi, alam ko na ang pagkakamali ko. Bigyan mo na lang ako ng isa pang pagkakataon. Guardia. Shenzi, paano mo ako nagawa ng ganito? Shenzi, grabe naman. Sabi ko na sa iyo noon pa, huwag kang makisama sa babaeng ito. Ayaw mong maniwala. Ngayon, ayan na. Wala siyang naging konsiderasyon. Kung hindi dahil sa iyo noon nadalhin ko si Bairuro sa kumpanya at alagaan ko pa siya, ako at si Shenzi hindi sana nagkaganito ngayon at hindi niya sana natuklasan ang kakulangan ko. Ngayon, eto na. Hindi ko mababayaran ang 50 milyon na ito. Kailangan niya akong ipakulong. Ako, mabuti lang ang intensyon ko nang hanapan kita ng katulong. Ano ang gagawin natin ngayon? Ngayon, talagang masama na ang nangyari. Hindi ko mababayaran ang 50 milyon na ito. Kailangan niya akong ipakulong. Ako. Nais ko lang tumulong kaya naghanap ako ng katulong mo. Paano na ngayon? Ang solusyon na iyon, kailangan mo ng bayaran ng pagkukulang. Ang natitira, pag-iisipan natin ang paraan. Magkano pa ang pera sa bahay? Makakapaglabas pa ang pamilya ng 10 milyon. Nitong mga nakaraang taon, ang perang ipinadala mo. Itinabi ng nanay mo at hindi ginamit. Meron din akong 10 milyon dito. Nitong mga taon, ang mga bag na ibinigay ko kay Bairuru, bahay at mga kotse, kapag pinagsama-sama, halos 10 milyon din ang halaga. Napakabait at maunawain niya. Tiyak na tutulungan niya akong malampasan ang kahirapang ito. Tama, itong batang si Ruru. Pinapanood naming lumaki. Matino naman palagi. Tiyak na tutulungan ka niya. Napakabuti mo. Oo nga pala. Magkakaroon ka ng bagong sugar daddy. Ipakilala mo naman sa akin. Tanungin mo si Gu Henyuan. Siya. Walang kwenta lang siya. Mali ang pagtingin ko sa kanya. Sabi mo pa naman na isang tunay na lalaki siya. Ni hindi makakalaban kay Shenzi. Ngayon ganito na. Pinalaya sa Mingsen. Wala nang halaga. Kung alam ko lang na walang silbi siya. Nagpalit na sana ako ng sugar daddy. Hindi ko na kailangan nasa harapan niya. Nagpapanggap na 1 taon ng ano? Ako ay matapang na munting-puting kabayo. Ako ang pinakamagaling na munting-puting kabayo. Huwag mo akong pagtawanan. Ako ang matapang na munting-puting kabayo. Ako ang pinakamahusay na munting-puting kabayo. Huwag mo akong pagtawanan. Bairuru, dinadaya ka niya. Bairuru. Kuya Henyuan. Tito, bakit kayo bumalik? Gutom ka na siguro. Magluluto ako.
Sinungaling. Isa kang sinungaling. Tinadaya mo pala ako. Bayruro, akala ko pa naman mahalaga ka sa akin. Ang kapal ng mukha mong linlangin ng anak ko. Hampasin kita. Matandang walang kwenta ka. Nangangahas kang manakit sa akin? Oo. Niloko ko nga ang anak mo. Hindi ba't dahil tanga ang anak mo? Basta kung sinabi ang ilang magagandang salita, tumawag ng ilang beses ng Kuya Heng Yuan. Nawala na sa sarili siya. Ngayon, ayos na. Ayaw na sa kanya ng nobya niya. Walang kwenta na siya. Sinasabi ko sa'yo, karapat-dapat lang sa'yo. Bayruro, subukan mong magsalita pa ng isa. Ibalik mo ang lahat ng ibinigay ko nitong nakaraang taon. Ang bahay na binili ko para sa iyo, ibalik mo ang lahat sa akin. Ibalik mo! Ang mga bagay na ibinigay mo sa akin? Paano ka nakapalagay ng mukha na hingin mong ibalik sa'yo? Sasabihin ko sa'yo, panaginip mo lang yan. Wala kang makukuhang kahit isang kusing sa akin. Sasabihin ko sa'yo, panaginip lang yan. Ni isang kusing ang hindi kita bibigyan. Ayaw mong ibalik ang gamit ng anak ko ha. Kukuha ako ng banner sa harap ng bahay ninyo. Para malaman ng lahat, ang pamilya bahay ninyo ay nagluwal ng isang katulad mo na anak na babaeng walang iya. Maglakas loob ka! Kuya Heng Yuan, hindi naman kailangan ganyan, di ba? Kahit pa paano, tayo magkasintahan noong bata pa. Magkasama tayong lumaki. Hindi naman kailangan gawin ng ganito kaigting. Kung gayon, bayaran mo ang utang. Kung hindi, wala nang pag-uusapan. Ngunit ako, ay talagang wala ng pera. Walang pera. Walang pera. Ipagbili mo ang mga bagay na binili ko para sa iyo. Naipagbili ko na yun noon pa. Ngayon, itong bahay na lang ang natitira. Ngayon, ang kalagayan sa pamilihan, alam mo rin. Ang bahay na to ay talagang mababa ang halaga. Naipagbili na ang mga bagay. Nasaan ang pera? Nagastos ko na ang pera. Alam mo naman, malaki ang gastos sa malaking lungsod. Nagpa-plastic surgery ako, nagpa-SPA, bumili ng mga bag at iba pa. Halos naubos na ang pera. Ganun mo lang inaksaya ang pinaghirapan ng anak ko. Ako ang magtuturo sa iyo para sa iyong mga magulang. Tatay, hintayin mo. Tatawag ako ngayon ng pulis para ipakulong ka. At mananatili ka sa bilangguan habang buhay. Wag! Kuya Heng Yuan, wag po! Umalis ka. Sabi ko na nga ba, yang batang babaeng si Ruru ay sobrang mag-isip. Hindi siya katulad ni Ziyi, na simple lang ang pag-iisip. Ang sobrang laking perang ito ay sinira niya ng lahat. Anak, sa palagay mo paano natin ito haharapin? Ang 30 milyon na ito, saan natin kukunin? Kung hindi, subukan mong makiusap ulit kay Ziyi. Katarantaduhan, anong pakikiusap? May pagkakamali si Heng Yuan, ngunit wala bang kasalanan si Ziyi? 30 anyos na siya, ni isang apo. Ayaw pa niyang ipagkaloob sa atin. Dahil pinilit siya niyan. Tay, Nay, tumigil na kayong mag-away. Alam ko na ang gagawin ko. Dati, nabola ako ni Bayroro. Ngayon alam ko na rin na ang tunay na nagmamahal sa akin ay si Ziyi. Sige na. Sa pagkakataong ito ay magpapakumbaba ako at aamin ang pagkakamali. Heng Yuan ha? Ngayong pagkakataon, siguraduhin mong maayos ang pakikiusap mo kay Ziyi. Kahit medyo matigas ang ulo ni Ziyi, mabuting babae siya. Kapag pinalampas mo siya, pagsisisihan mo habang buhay. Nagmamakto lang siya sa iyo. Huwag ka ring magalit. Ikaw, kailangan mong aliwin siya ng maayos. Sige nanay. Alam ko na ang gagawin ko. Sumama sa akin si Ziyi ng 10 taon. Panahon na para bigyan ko siya ng tahanan. Hoy, tulungan mo ako sa isang bagay. Hello? Z? Abala ka siguro. Hindi ba kita naaabala? Tita, ano po? Ito kasi, ako at ang tito mo, kamakailan lang, nagpaplano ng bumalik sa probinsiya. Gusto sana naming makasama ka sa pagkain. Nagpapasalamat kami sa iyo sa pag-aalaga mo sa amin sa loob ng maraming taon. Huwag mo na kaming abalahin. Naku, walang abala. Walang abala. Pribadong kwarto, nareserba ko na. Ang address, naipadala ko na sa iyong telepono. Pagdating ng oras, dapat ay pumunta ka. Sige. Binata, huwag ka nang tumakbo ulit. Iniutos ng matandang Panginoon. Ngayon, kahit nagkapusing ka ay dadaling ka rin namin pabalik. Kung hindi ako tatakbo, edi mahuhuli ninyo ako at ibebenta. Masyadong mabangi si Lolo. Gaano pa akong kabata, pinipilit na akong magbenta ng sarili. Dahil hindi niya ako kinakalinga ang masalang bulaklak na ito, huwag ninyo akong pilitin na tumakas sa bahay. Habulin siya sa unahan. They'll disappear without a trace. 멈출수가 없어. My last favor, I'm breaking down.
Ang ganda! Nasaan na siya? Bakit bigla na lang nawala? Hanapin natin sa kabilang dako. Salamat. Gu Hengyuan, ano bang ginagawa mo? Ji, minsan ay sinabi mo na ang pinakamasayang bagay sa buong mundo ay ang magmula sa uniforme hanggang sa kasal. Sa nakalipas na 10 taon, ikaw ay matatag at walang pagbabagong nagmamahal sa akin. Pangarap mo na magkaroon tayo ng sariling tahanan. Ngayon, dumating na ang panahon upang matupad ang pangarap na iyon. Ji, pakasal ka na sa akin. Z, pakasal ka na sa akin. Pakasal ka sa kanya, pakasal ka sa kanya. Pakasal ka sa kanya, pakasal ka sa kanya. Pakasal ka sa kanya. Ji, ang mga sorpresa ngayong araw, lahat ay pinaghanda ko ng sadya. Ang mga kamag-anak at kaibigang espesyal kung inanyayahan upang masaksihan ang aming masayang sandali. Ji, pakasal ka na sa akin. Ayos ka! Sa inyo lang? Gusto niyo pa rin mahuli ako? Hoy! Tamang-tamang dating mo. Bilisan mo! Pumasok ka, tumulong! Oh, Ayoko. Z, baka sa sobrang kaguluhan, nagkamali ka ng sinabi. Ulitin natin. Ji, Ayoko. Narinig mo ba ng malinaw? Kung hindi ito malinaw, hihiram ako para sa'yo ng megaphone. Shen Z, ano ba ang inarte mo? Hindi mo ba ako pinipilit na pumayag sa'yo? Pumayag na ako sa'yo. Nag-propose na rin ako sa'yo. Ano pa ang hindi mo gusto? Gu Hengyuan, itigil mo na ang walang kwentang drama mo. Ako, si Shen Zi, ay hindi magpapakasal sa'yo. Shen Ziyi. Ziyi, aminado ako. Kasalanan ko noon. Naloko ako ni Bai Roru. Pero ngayon, ipinakulong ko na si Bai Roru. Habang buhay, hindi ko na siya kakausapin. Huwag ka nang magalit. Sige na. Gu Hengyuan, yung ugali mong pag may problema, babae ang sinisisi. Kailan pagagaling yan? Hindi ako basurahan. Huwag mong idaan sa akin ang lahat ng basura mo. Shen Ziyi, 10 taon kitang ginamit. Ngayon, 30 anyos ka ng babaeng natirang single. Sino pa ba magkakagusto sa'yo, kundi ako? 30 anyos lang? Matandang dalaga na? Mas matanda ka pa sa akin ng 3 taon. Dapat bang mamatay ka na? Pero may punto ka. Pag matanda na, hindi na talaga magaling. Shen Ziyi, anong tingin yan? Gu Hengyuan, ate ngayon maganda at mayaman. Kung maghahanap man, bata ang kukunin ko. Anong mapapala ko sa'yo? Sa katandaan mo? Sa pagiging babaero mo? O sa pagkakaroon mo ng utang na milyon-milyon at pagiging nagdarahap na aso? Hoy, Totoy, may bago akong kaning malambot dito. Gusto mo? Siya yon. Siya? Shen Ziyi, nababaliw ka na ba sa kaisip ng lalaki? Isang waiter na dumadaan, ni hindi mo pinatawad. Shen Ziyi, bakit hindi ka umiihi? Tumingin ka sa sarili mo. Tingnan mo ang hitsura mo. Matanda at laspag. Ni hindi mo man lang tinanong kung gusto niya. gusto ko. Ate, tuparin mo ang sinabi mo. Mula ngayon, ako na ang iyong tao. Ate, huwag kang mag-alala. Madali lang akong buhayin. Kayo. Ikaw. Kayo. Shen Ziyi, dapat may hangganan ang kalokohan mo. Payo ko, huminto ka na habang maaga. Mas mabuting lumuhod ka at magmakaawa sa akin ngayon. Kung hindi, kapag lumuhod ka at nagmakaawa sa akin, hindi na ako lilingon. Napakaganda naman yan. Huwag kang lilingon! Kinakabahan nga ako na baka lumingon ka. Dahil matanda at pangit ka, ang tingin sa'yo kahit isang saglit, nakakadumi sa mata ni ate. Ikaw? Kalokohan. Talagang kalokohan ito. Gu Hengyuan, ito ba ang gusto mong babaeng pakasalan at dalhin sa bahay? Walang kahit katiting na hiya. Hindi ka ba natatakot madumihan ang pintuan ng aming pamilyang Gu? Tatay, ako. Ituwid mo ang likod mo. Walang kahit katiting na pagkalalaki. Kaya pala, kahit isang babae ay kayang umakyat sa ulo mo. Dalhin mo rito ang mga inihanda ko. Papa, nag-aaway ang mga bata. Pwede ba tayong wag makidagdag sa gulo? Dalhin mo rito. Ang aking mga ninuno sa pamilya Gu ay nagmula sa 5 apelyido at 8 angkan. Naging pinakamataas na kansilyer. Mahigit 30 taon ko nang pinamamahalaan ng pamilya. Lahat ay dahil sa mga alituntunin ng pamilya Gu. Shen Ziyi, bago ka maging Shen ng pamilya Gu, inaasahan ko ang mga nakasulat dito ay maisaulo mo ng pabaligtad. Kung hindi ko papayagan na tumapak ka sa aming tahanan.
Paunang salita sa mga alituntunin ng pamilya Gu. Unang alituntunin, ang babaeng kasapi ng pamilya Gu ay hindi dapat magpakita sa publiko. Ikalawang alituntunin, hindi maaaring kumain sa hapagkainan. Ano ba itong kalat na feudalismo? Wala na bang magpapatino nito? Huwag kang magmalabis. Hinaan mo ang boses mo. Huwag mong katakutan si ate. Matanda, mahina ba ang mata mo o mahina ang pandinig mo? Hindi mo ba narinig ang sinabi ni ate kanina? Ayaw niyang pakasalan ng anak mo. Mahina pala ang utak mo. Katulad ng anak mo, talagang minana sa lahi. Kaawa-awa. Ano bang kalokohan ang pinagsasasabi mo? Tumigil ka. Ji, alam ko na. Gu Hengyuan, huling babala ko ito sa iyo. Huwag ka nang maglaro ng mga lansi. Ibalik mo ng maayos ang pera. Umalis ka sa paningin ko. Kung hindi, maghanda kang idemanda. Umalis na tayo. Nanggulo. Nanggulo. Anak, ayos ka lang ba? Masakit ba? Ito ang pera para sa iyo. Wala akong balak na hamakin ka. Pasasalamat lang. Kanina iniligtas mo ako. Naantala pa ang trabaho mo. Ang perang ito, ituring na lang na bayad sa oras ng trabahong nasayang. Ate, ako. Nandiyan ang binata. Nandiyan na naman. Sumama ka sa akin. Binata, huwag kang tatakbo. Dito. Ikaw? Ikaw ay. Shh. Huwag kang magsalita. Umalis na sila. Pwede mo na bang bitawan? Ate, ang bango mo. Ang dulas ng dila mo? Matamis lang ang pananalita ko. Ayaw mong maniwala? Pwede mong tikman, ate. Kanina, tinawag ka nilang binata. Anong angkan mo, binata? Kanina kanilang tinawag na binata. Anak na lalaki ka ng anong mayamang pamilya. Oh, ako ay isang binata. Ako ay binata sa White Horse Club. Ate, sugador ang tatay ko. May sakit ang nanay ko. Walang pinag-aralan ng ate ko. Araw-araw nakikipagkalantari sa mga lalaking may kulay na buhok. Ang saklap naman? May mas malala pa. Ate, nang mangutang ng malaki ang tatay ko, sa wakas ay iniabot ang kanyang mapagsamantalang kamay sa kawawa kong sarili. Ipinagbili niya ako sa White Horse Club para maglingkod sa mayayamang babae. Ayaw ko, kaya ako tumakas. Yung mga kanina, sa totoo lang, sila yung humahabol sa akin. White Horse Club? Hindi ba't ang White Horse Club ay ari ng pamilya dyan? Hindi ko narinig na may ganyang serbisyo sila. Meron. Meron talaga. Ate, sa mundong ito, maraming madidilim na bagay na hindi mo alam. Ako na lang ang alaga mo. Wala na akong matitirhan ngayon. Kapag nahuli nila ako, wala na akong kinabukasan. Ate, konti lang ang kakainin ko. Kaya kong gawin ang kahit ano. G, Shen, hindi mo ba sinabi dati na gusto mong kumuha ng katulong? May nirekomenda ang agency. Gusto mo bang tingnan? Ipadala mo muna ang mga detalye. Pasensya na, hindi ako nag-aalaga ng tao. Ito pong pera, hawakan mo muna. Ate, ayoko ng pera. Bakit hindi mo ako kunin bilang katulong? Mahusay ako sa pag-aalaga ng bahay. Parang inkantong tagapag-alaga ko. Hindi ka magsisisi kung ako ang kukunin mo. At kaya kong gawin ang kahit anong gawain. Isang tao, maraming kakayahan. Hindi lang sa pag-aalaga ng bahay ako makakatulong. Maiwasan mo pa ang mga lalaking manloloko. Ang pinakamahalaga? Maganda ang itsura ko. Ate, kapag araw-araw mong nakikita ang mukha ko, dadami ang gana mong kumain. Ngayong sinabi mo. Maganda nga. Pero, Huwag na pero. Ate, Beye ang pangalan ko. Ano ang pangalan mo? Shenzi, Shenzi. Ate, ang ganda ng pangalan mo. ito ang bahay ko. Iyan ang aking silid-aralan, huwag kang papasok doon. Diyan ang kusina. Malapit na ang oras ng hapunan. Mag-ayos ka sandali at magluto ka na. Mauna na akong magtrabaho. Magluto. Hindi ka marunong? Marunong? Kailangan mong magaling. Galing ako sa kusina ng Michelin. Doon ko tinuruan ang sarili ko. Ang galing ko sa pagluluto, parang Diyos ng pagluluto. Siguradong mapapatalon ka sa sarap. Sige, ikaw na bahala. Hoy! Tol! Saklolo. Hala? Tulungan mo akong maghanap ng tao. Ang pangalan ay Kitano.
Nandito na ako sa pintuan. Huwag kang kakatok. Iwan mo na lang sa may pintuan. Umalis na tayo. Anong ginagawa mo? Kakabalik ko lang mula sa pagtapon ng basura. Natapos mo na ba ang trabaho mo? Kaunti na lang. Magpahinga ka muna sandali. Kakain tayo makalipas ang 10 minuto. Sige. Ate, tikman mo ito. Ang lasa nito. Bakit parang kapareho ito ng sa Feng Heyuan at yung inilabas na pagkain, kapareho ng lasa ng inilabas na pagkain na dumarating. Ate, sa totoo lang? Dati nasa Feng Heyuan ka, nagtatrabaho ka doon, di ba? Tama. Noong 10 taong gulang ako, kasama ko ang aking ina, nagtatrabaho doon. Ate, kumain ka ng hipon. Salamat. Kumain ka rin. Ate, hindi mo ba gusto ang hipon? Hindi naman. Naiinis lang ako sa pagbalat ng hipon. Noong bata ako, lagi akong pinapabalatan ng aking tatay. Pagkatapos, nagkaroon ako ng relasyon. Shenji, bakit ka ganyan kaartehan? Kailangan mo pang pilitin ng boyfriend na balatan ka ng hipon. Kung ayaw mong kumain, wag. Mula noon, hindi na ako kumain ng hipon. Ate, kumain ng hipon. Huwag kang magabala, hindi naman ako masyadong maarte. Hindi ito abala. Magbalat lang ng hipon. Basta gusto mo, ate. Gusto kong ibigay sa iyo, ate. Magbabalat ako ng hipon habang buhay. Ibinibigay ito ni ate sa iyo. Salamat sa pag-ampon sa akin. Mahal kita! Hindi pala mahirap magbalat ng hipon. Wala lang talagang pagmamahal. Okay, natanggap ko na ang iyong pagmamahal. Kumain ka na. Baka lumamig na ito. Hindi na. Huwag kang gumalaw. Ate, magaling ang paraan ko. Lahat ng nakaranas, sabing maganda. Kamusta, ate? Gumaganda na ba ang pakiramdam mo kung hindi ka pa rin komportable? Mamasaya pa kita sandali. Mas maganda na. Magpahinga ka rin sandali. Hindi ako pagod. Makita ka, ate? Doble ang sigla ko. Ang tamis ng mga salita mo. Okay, gabi na. Magpahinga ka ng maaga. Ate, mag-ingat ka. Boss Shen, noon pinahanap mo ako tungkol sa taong ito na si Beye. Natagpuan ko na ang impormasyon. Alam ko na. Hindi ko inasahan na si Beye ay napakasawi. Ako pa ang nagduda sa kanya. Masamang hangarin. Beye, manatili ka ng mapayapa dito. Ang usapin tungkol sa MacLab. Ako ang bahala sa pag-ayos nito. Gabi na. Magpahinga ka ng maaga. Buti na lang at handa ako. Hoy, pare! Saklolo sa oras ng pangangailangan. Dali, kumuha ka mula sa Feng Yuan. Magbalot ng isang order ng pagkain. Ihahatid sa address na ipinadala ko sa'yo. At isa pa, Dali, kumuha ka ng pagkakakilanlan para sa akin. Ang tiyak na nilalaman ay... Tumigil ka. Ano ba ang ginagawa ninyo? Bahay ito ng anak ko. Jinang, huwag ninyong gambalain ang aming trabaho. Ang anak ninyo ay nagnakaw ng pondo ng kumpanya. Tumangging magbayad. Jinang Shenzi. Sa ngalan ng kumpanya, ay nagsampa ng kaso sa korte. Ang mga ito sa pangalan ng anak ninyo. Lahat ng ari-ariang movable at immovable ay sinusam at siya ay pinagbawalan sa luho. Naging isang tiwaling individual. Hindi lang yan. Itinatago ng aming Presidente Shen ang karapatan laban kay Jigu. Mga karapatan sa administratibong litigasyon. Dahil sa kasong ito, malaki ang halagang sangkot. Kung si Jigu ay hindi makabayad ng napapanahon, ang aming Presidente Shen ay maaaring siya'y ipakulong anumang oras. Ano? Ano? Ina... Anak, hindi ka pwedeng makulong.
Ang mga ninuno natin ay walang taong nakulong. Kung ikaw ay makukulong, ang tatay mo at ako sa nayon ay pagtatawanan ng mga tao. Nakakahiya at nakasisira ng puri, labis na kahangalan. Ang maputing babae ay nagpapayaman sa 3 henerasyon. Ang masamang babae ay sumisira sa 9 na angkan. Siya ba ang nagsugo sa inyo? Palabasin mo siya para makipagkita sa akin. Paumanhin, ayaw makipagkita sa iyo ni Presidente Shen. Ayaw. Sa palagay ko, takot siya. Shen Ziyi. Hindi naman ganoon ka. Nagkamali lang ako sa pag-ibig ng sandali. Wala akong pinatay o sinunog. At humingi na ako ng paumanhin sa iyo. Kailangan bang maging ganito kalupit? Iniutos ko sa iyo. Ngayon din, palayasin mo sila. Palayasin mo. Kung hindi, hindi kita tatantanan. Bakit naman? Gu Hengyuan, hindi mo malalaman kailanman ang kasamaang ginawa mo sa akin kung hindi dahil sa langit na binigyan ako ng pangalawang pagkakataon. Matagal na sana akong winasak ni Gu Hengyuan hanggang buto. Ate, halika na. Salamat. Ate, tikman mo. Masarap ang seafood congee na ito. Napakasariwa. At galing ito sa aking bayan, paraan ng pagluluto sa Shunday. Ang bait mo naman. Basta nagustuhan mo, ate. Pagkatapos nating mag-almusal, mag-ayos ka. Maghanda ka para sumama sa akin. Ate, paalisin mo na ba ako? May nagawa ba akong mali? O hindi mo nagustuhan ng pagkain? Huwag kang kabahan. Hindi ko balak na paalisin ka. Naisip ko lang. Bata ka pa. At may mas maliwanag na kinabukasan ka. Nakahanap ako ng trabaho para sa iyo sa kumpanya, trabaho bilang assistant, basta't magsisikap ka lang. Tiyak na makakamit mo para sa iyong sarili at pamilya ng maliwanag na kinabukasan. Natakot ako. Akala ko, paalisin mo na ako. Salamat, ate. Sobrang bait mo sa akin. Paano kita pagbibigyan? Paano kung ialay ko ang aking sarili sa iyo? Ako na. Ate, anong nangyari sa'yo? Ono, bata ka pa. Maaaring, mga karanasan mo noon, ang dahilan kung bakit ngayon ganito ang ugali mong pagpapagaling. Pero dapat mong malaman, hindi lahat ng mabait sa'yo ay may masamang hangarin. Ang pagiging mabait ko sa iyo ay pagmamalasakit lang. Pinahihirapan ka lang ng pamilya mo. Ang ganitong bagay, huwag mo nang gawin mula ngayon. Busog na ako. Ayusin mo ito. Maghanda na tayong lumabas. Pero anong gagawin natin? Ate, may masamang hangarin ako sa iyo. Umalis ka sa harap ko. Gusto kong makita si Shen Ziyi. Para makita ang aming si President Shen, kailangan ng appointment. Walang papapasukin ng walang appointment. Bago ka lang dito, ano? Alam mo ba kung sino ako? Ako ang boyfriend ni Shen Ziyi, tagapangulo ng Mingsen Group. Single na naming si President Shen. Huwag kang magpanggap. Magpakita ka sa salamin kung bagay ka ba. Ikaw! Dumating na si President Shen. Shen Ziyi. Kumusta, Boss Shen? Ako ay isang reporter mula sa Daily. Maligayang pagbati sa iyong pagkamit. 10 pinakamahusay na negosyante sa buong bansa. Nais kong gawin ng isang eksklusibong interview sa inyo. Kumusta po, Boss Shen? Ako ang general na manedier ng Haishi. May isang proyekto rito na nais kong makipagtulungan sa inyo. Shen Ziyi. Kailan ka? Naging napakahusay? Kumusta, Ate Shen? Ako ang binatang Panginoon ng pamilyang Lu. Humahanga ako sa iyo ng lubos. Maaari ko bang itanong, may boyfriend ka ba? Kung wala, maaari mo ba akong isaalang-alang? Hindi maganda. May nanliligaw sa iyo. Ako ang boyfriend ni ate, ang pamilyang Lu. Naalala ka ng binatang ito. Sige, alis na tayo. Wala ka ng pagkakataon. Shen Ziyi. May sasabihin ako sa iyo. Wala namang sasabihin si ate. Sa iyo, lalaking taksil, umalis ka na nga rito ng mabilis. Ikaw ang dapat umalis! Kinakausap ko si Shen Ziyi. Ikaw, isang waiter na pabuhat. Anong karapatan mo upang makisali? Si Kitano ay tao ko. Siyempre, may karapatan siyang magsalita. Ikaw talaga, hindi ka man lang aktibong nagsikap para makaipon at magbayad ng utang. Ano ang ginagawa mo rito? Ziyi, nakikiusap ako sa iyo. Tingnan mo naman ang ating 10 taon ng samahan. Hindi mo ba ako mapapatawad? Patawarin kita? Sino ang nagpatawad sa akin noon? Gu Hengyuan, tumigil ka sa pagpapanggap. Hindi mo naman talaga nakikita ang mali mo. Natatakot ka lang ngayon?
Ngunit ang tao ay dapat managot sa kanyang mga nagawang kasalanan. Walang makakatulong sa'yo. Z, umalis ka sa harapan ko. Huwag mo nang gambalain ang ate. Hindi mo na siya karapat-dapat isipin. Kung may susunod pa, kahit na si ate ay mabait at maawain at pinalagpas ka, gagawin ko pa rin pagsisihan mo na nabuhay ka pa. Nakakatakot na dating. Ikaw, maglagay ka ng karatula sa pinto. Isulat mo, guna, hamak at aso, bawal pumasok. Opo. Huwag kang magmalabis. Isang tagasalo ka lang. Umaasa lang sa kapangyarihan ng iba. Shenzi ay hindi talaga magkakagusto sa isang tulad mong maliit na kapatid. Lalo namang hindi magkakagusto ang ate sa isang tulad mong lalaking marumi. At ano naman kung tagasalo ako? Masarap ang salo ko sa kanya. Di ba 10 taon ka rin nakinabang? Sino ang tagasalo? Talaga? Kailangan pa ba akong magpakalalaki? Napunitin ang iyong mukha at kuskusin sa lupa? 10 taon na ang nakalilipas. Wala kang pambayad sa pag-aaral. Si ate ang nagbayad ng iyong matrikula pagkatapos mong magtapos. Si ate ang nagrenta ng bahay. Ang puhunan ninyo sa negosyo ay galing din kay ate. Pinaghirapan niya sa pagtatrabaho. At saka, bawat proyekto ng kumpanya noon ay naikilos ni ate. Yan lang. Sasabihin mo pa bang hindi ka palamunin? Ganito yan. Kahit na palamunin ka, ipinagpipilitan mo pa ito. Isinama mo pa ang iyong kabit para makikain, kahit na palampasin ng mga iyan. Hindi pa natatapos ang kainan? Ibinagsak mo na ang mangkok. Ang nutrisyong nakuha mo mula pagkabata ay ginamit para lumaki ang iyong mukha. Kaya napakakapal nito. Alam ko ang bagay na ito. Ang tagumpay ng Mingsen ay dahil lahat kay Bashen na isang baso ang ininom. Sa aming mga kakilala, Si Gu Hengyuan ay walang pag-asang umasenso. Nakakahiya siya sa aming mga lalaki. Mga sinungaling kayo! Wala akong ginawa. Basura. Parang iba ka sa karaniwan mong sarili, hindi tulad ng dati. Naku, masyado akong nasarapan sa pambabatikos sa gago. Nakita ko lang nagalit si ate, kaya ako nagalit. Kung hindi siya mabilis tumakbo, susuntukin ko pa siya. Isang asong ulila lang iyan. Huwag mo nang pansinin. Tara na. Ligtas na tayong nakalampas. Anak, humingi ka na ba ng kapatawaran kay Ji? Ngayon, ang demand letter ng mga tagapagpautang ay naipadala na sa ating probinsya. Ang mga tao sa barangay natin ngayon ay alam na lahat. Naku, nakakahiya naman. Ano? Shenzi Yi, sobra-sobra ka na. Hoy, Presidente Xu! Ako si Gu Hengyuan. Hindi ba't matagal mo nang gustong sakupin ng Mingsen? May hawak ako ngayon ng isang bagay na naniniwala akong magkakaroon ka ng interes. Sige, magkita tayo mamaya. Shenzi Yi, hindi ba't mag-IPO ka? Yamang nais mong wakasan ako. Huwag mong sisihin sa akin kung kalimutan ko na ang ating nakaraan. Presidente Shen. Ang proyekto sa labas ng lungsod, naagaw na naman ng Shu Corporation. Ito na ang ikatlong proyekto sa buwang ito. Kung magpapatuloy ito, maaaring makaapekto sa pag-IPO ng kumpanya sa susunod na buwan. Nais ko sanang bigyan siya ng pagkakataon, ngunit pinili niyang magmalabis. Sige na. Panahon na para isara ang bitag. Ate, oras na para kumain. Pag-usapan natin mamaya. Siguraduhin ipagpatuloy ng mga tao ang pagbabantay. Opo. Narito ka na. Ate, sumasakit na naman ba ang ulo mo sa pagod? Gusto mo bang masahe kita? Xiaoye, pinaalala ko sa iyo na pumunta sa kumpanya para matuto ng mga kasanayan, hindi para maging personal assistant ko. Pero gusto kong alagaan ka, ate. Hindi mo ba ito gusto, ate? Huwag na. Gawin mo ang gusto mo. Kumain na tayo. Hoy, tulungan mo akong mag-imbestiga kung sino kamakailan ang sumisira sa Mingsen. Ang naglakas loob na magpaungot kay ate. Ako mismo ang mananapak sa kanya hanggang hindi na siya makilala ng sarili niyang magulang. Nakuha ko. Oh, siya nga pala. Kailan ka ba talaga uuwi? Ang lolo mo ay nagpahayag na. Kung sino mang may alam ngunit hindi magsabi, kapag nalaman niya, babakbakan niya ito, tol. Ang buhay ng iyong kapatid ay nanganganib na. Ano ang kinakabahan mo? Kapag nakabalik na kaming mag-anak, pasasalamatan ka lang ni lolo. Maligayang bati, Boss Xu! Matagumpay na naigrabing muli ang isang proyekto ng Mingsen. Magdiwang din tayo. Ang kasunod ay ang development project ng Yatedao. Ito ang pinakaimportanteng bagay para sa Mingsen sa ikalawang hati ng taon. Kapag nakuha natin ito, si Shen Ziyi hindi lang ang listing sa stock market ang mawawala, pati ang kanyang salawal ay matatalo ng lubusan. Parehong patakaran? Pera, ideposito sa card ko. Mabilis. Patawag ako ng tao para kopyahin ang project proposal. Tara, isa pa! Ipagdiwang natin ang panibagong matagumpay na kolaborasyon.
Ang pagbubukas ng champagne nang hindi pa tapos. Malaking kamalian sa negosyo. Tol, nalaman natin na si Gu Hengyuan ang nagbenta ng mga lihim ng Mingsen sa inyo, ang karibal ng ate mo. Ayos. Noong minumura ko ito noon, masyado pa palang malumanay. Mga hasilang hawakan ng babaeng pagmamayari ko. Siguradong ituturo ko sa kanila ang tamang asal. Mga tol, kibain nyo. Mga kapatid, sirain nyo ito. Ano ang sisirain? Bakit ka nandito? At nagdala ka pa ng napakaraming tao? Narinig kong may binabalak si Gunggu. Di ko mapigilan ng galit. Narito ako para singilin siya. Mga tauhan ito ng tagapagpautang. Oo, mga tauhan ng tagapagpautang. Mga tauhan ng tagapagpautang. Takot silang makatakas ako. Mawawalan lang ng kabuluhan ang lahat. Kaya ipinatawag nila ang mga taong ito para bantayan ako. Kumusta na dito sa'yo? Hindi ka niya inapi, di ba? Siya lang, matagal nang inasahan ng aming presidente Shen ang lahat. Ang mga proyektong inagaw, may sira lahat. Hindi lang yan, ang aming presidente Shen ay nagpatao pa sa USB drive para magtanim ng virus. Ngayon, ang buong Shu Corporation, sira na ang network. Salamat sa kabutihan ni Gu Hengyuan. Ang aming Mingsen ay wala ng katunggali sa susunod na 3 taon. Ate, ang talino mo talaga. Kilala ko si Gu Hengyuan. Alam kong walang konsensya ang taong ito. Ngayon, nasaan na si Gunggu? Sina Gu Hengyuan at Presidente Shu ay nag-away na parang aso. Nabasag ang ulo ni Gu Hengyuan. Ipinadala sa ospital. Ang naghihintay sa kanya ay walang katapusang pagkabilanggo. Tama na. Huwag na natin siyang pag-usapan. Umuwi na tayo. Medyo gutom na ako. Sige, umuwi. Grupo Mingsen seremonya ng pagtunog ng kampana opisyal nang magsisimula. Ngayon naman, mainit nating tanggapin si Presidente Shen, lubos na pinararangalan. Binata, umayag na ang lolo mo na hindi ka muna magpapakasal. Ngunit kapalit nito, kailangan mong pumasok sa kumpanya para manahin ng trilyon-pisong yaman ng pamilya dyan. Salamat sa inyong pagdalo sa kabila ng inyong mga abala. Ipinaabot ko, opisyal nang nagsimulang magnegosyo ang Grupo Mingsen. Hindi ako babalik. Sabihin mo sa lolo, ako ngayon ay alaga ng ibong kanta. Trilyon pisong yaman? Hindi ito kasing sarap ng pagiging palamunin ni ate.